Siya na ang naging pinakamatinding bangungot para sa mga bully. Matapos magdusa ng husto sa kanilang mga kamay noon, ngayon ay binubugbog niya sila ng may purong galit at walang halong awa. Gustong-gusto ng mga gagong ito na pahirapan ang kanilang mga biktima, pero sa sandaling makatagpo sila ng mas malakas, tumatakbo sila palayo. Sobrang puno ng galit ang ating bida, kaya binaliwala niya ang biktima para lang habulin ang umatake. Hindi mahalaga kung gaano karaming kalaban ang humarang sa kanya. Sumusugod siya at binubugbog silang lahat ng buong lakas. Dahil sa matinding galit, pinabagsak ng binata ang mga alipores at sinipa ang pinto ng boss. Buong buhay siyang inaapakan, pero ngayon siya na ang dumudurog sa kanila sa ilalim ng kanyang bota. Bumalik tayo ng 1 taon para maintindihan kung saan nanggagaling ang galit na ito. Ang ating bida, si Kang Hanuel, ay nasa eskwelahan kasama ang kanyang kaibigan na si Seung, nag-uusap tungkol sa paparating na Lenny Championship. Bigla na lang, isang grupo ng mga lalaki ang nagsimulang magtakbuhan sa iisang direksyon, na labis niyang ikinataka. Lumalabas na para pala ito sa isang bagong babae na tila crush ng lahat ng lalaki. Sa bawat segundong lumilipas, palapit siya ng palapit hanggang sa huminto siya mismo sa harapan niya, na naging dahilan ng kanyang pagkailang. Nagsimula siyang humingi ng paumanhin na parang tanga, pero hinawakan lang nito ang kamay niya at kinausap siya na parang matagal na silang magkakilala. Galit na galit ang ibang mga estudyante habang pinapanood ang nangyayari. Kalaunan, sa cafeteria, isang bata na may bowl cut ang lumapit para humingi ng pabor, nagkwento ng malungkot na istorya tungkol sa pagtulong sa mga nagugutom na bata at sinabing hindi siya makakapunta dahil sa kanyang bali na binti. Kaya tinanong niya kung pwedeng si Hanul na lang ang mag-deliver ngayon. Pumayag si Kang Hanul at nagmadaling umalis para tulungan ang mga bata. Pumunta siya sa palengke, bumili ng mga kailangan, at nagmadaling pumunta sa address na ibinigay sa kanya. Pagdating niya doon, nakita niya ang isang grupo ng mga mas matatandang lalaki sa isang silid-aralan hanggang sa may isang higante ang lumitaw sa likuran niya at napagtanto niyang isa itong patibong. Hinarap niya ang mga bully na nagsabing lahat ng ito ay dahil sa pagkakaibigan niya sa lalaking may bowl cut. Sinubukang humingi ng tawad ng batang nag-set up sa kanya, pero may ideya ang leader ng mga bully na pilitin si 4AS na suntukin siya kung hindi ay pareho silang mabubugbog. Dahil ayaw mabugbog, si Kang Hanul ang nagsimulang bugbugin habang pinagtatawanan lang ng mga bully ang sitwasyon. Bigla na lang, sumulpot ang sikat na babaeng nagngangalang Elfa at nagpa siyang tulungan siya, inilayo siya mula sa mga bully na iyon. Nang gabi ring iyon, nagsimula niyang maintindihan kung bakit may mga taong pinipili ang magpakamatay dahil wala na silang ibang nakikitang paraan at ganoon mismo ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Nahanap siya ni Seung at tinanong kung kailan pa nagsimula ang lahat ng ito. Siya, na gustong mapag-isa, ay sinabihan siyang tigilan na ang pagpapanggap na nag-aalala sa kanya at umalis, sinasabi na kung susundan siya nito. Kinabukasan sa eskwela, habang kumakain siya, bumalik ang bully para sampalin siya, sinasabing mailangaw daw sa ulo niya. Hindi pa kontento, may isa pang lumapit at sinubukang saktan siya, pero dumating ang kaibigan niya sa tamang oras at pinigilan ito. Nainis ang bully at sinimulang ipasok ang kamay sa loob ng damit niya. Lubos siyang napahiya. Sinabi ng bully na tapos na ang eskwela para sa kanya at umalis na ng silid-aralan. Tinanong ng isang bully kung bakit hindi niya ito sinaktan, at sumagot naman ang isa na nagwala daw ang gana niya. Pauwi, sinabihan ulit ni Hanul si Seung na tigilan na ang pagsunod sa kanya, pero tumanggi ito dahil nag-aalala siya. Noong araw na tumalon siya sa ilog para iligtas ito, doon nagsimulang hipuan ng tatay nito ang kanyang katawan. Siya, na hindi alam kung sino siya, ang tanging nagmalasakit sa kanya, at para sa kanya, higit pa siya sa isang ama. Kaya alagaan niya ito at wala siyang magagawa tungkol doon. Paglingon niya para ipaliwanag kung bakit, bigla na lang itong nawala, at doon niya napagtanto na dinukot siya. Sa gitna ng mga abandonadong gusali, nandoon si Xiongha na pinaliligiran ng mga bully. Sinimulan siyang hawakan ng mga ito. Nagsimula siyang sumigaw. Hinubad ng kanilang leader ang maruming medyas at ipinansupalpal sa bibig niya. Sinimulan nilang hipuan ang buong katawan niya at blanko na ang kanyang itsura. At heto na si Newell, sinusubukang maging bayani, pero napalo lang siya ng patpat at bumagsak sa lupa. Ngayon, bukod sa hinihipuan siya, binubugbog din siya. Hindi maintindihan, tinanong niya kung bakit nila ito ginagawa. Malamig siyang tiningnan ng leader ng grupo at sumagot, walang dahilan para hindi ito gawin. Desperada siyang nagmamakaawa na tigilan na nila. Pero hindi pa kontento, pinunit ng salarin ang damit niya at nagpa siyang dalhin pa sa sukdulan ang kanyang kahalayan, sinisira ang buhay ng dalaga magpakailanman. Sinimulan ni Newell na sisihin ang sarili sa pagiging bigo, at doon mismo, nanumpa siyang magiging pinakamalakas. Pagkatapos ng nakakatakot na gabing iyon, sinubukan niyang sumali sa isang fighting duel, pero bigo siya. Pauwi, habang nakayuko, nakita niya ang mga kriminal na nagnanakaw sa isang lasing. Sawa na sa hindi patas na mundong ito, sinubukan niyang makialam at sumugod dala ang isang bato. Pero dahil wala siyang kwenta, natisod lang siya sa isang bato at natalo bago pa man magsimula ang laban. Tinitigan siya ng mga siga na lilito sa eksena.
Nang akmang susuguri na siya, isang babae ang lumitaw at sinipa ang isa sa kanila sa mukha na ikinagulat ng lahat. Sinubukan siyang paluin ng isa gamit ang bote, pero magaling siyang umilag, hinawakan ito sa kwelyo, at pinaikot-ikot. Tinalo niya ang mga siga ng mag-isa, at namangha ang bida sa kanyang lakas. Binuhat nila ang lasing at nagpatuloy sa kanilang lakad. Habang pauwi, nagtataka si Hanul kung paano siya naging ganoon kalakas. Sinabi niya na natalo lang niya ang mga siga dahil sa tulong niya. Hindi niya agad naintindihan ang sagot. Kung hindi dahil sa tangang galaw na yon, nakita na sana nila siyang paparating. Tinanong niya kung paano siya natutong lumaban. Hindi inaasahan ang sagot kasama ang kanyang tito. Yung lasing na iyon ay tito niya at siya rin kanyang martial arts master. Nang marinig iyon, yumuko siya bilang paggalang at nagsimulang magmakaawa na sanayin din siya, pero tuloy lang sa pagtulog ang lalaki, tulad ng inaasahan ni Hanul. Ilang segundo lang, mabilis siyang bumangon at binalaan siya na maaaring nakakapagod ang pagsasanay. Naintindihan ni Hanul na hindi siya tinatanggihan at nagsimulang magpasalamat. Matapos ang mahabang usapan, kailangan na lang niyang pirmahan ang papel para maging estudyante nito. Pero natuklasan niya ang isang 8-2 na sugnay tungkol sa pera mula sa mga laban. Nilinaw ng lasing na sa kanya ang 8 bahagi. Dahil lakas ang gusto ni Hanul at hindi yaman, kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang papel. Tuwang-tuwa ang lasing sa kanyang desisyon, at hinablot niya ang papel na parang ginto. Pagkatapos ay kinausap niya ang nasa kabilang linya ng telepono na kausap niya pala kanina pa. Ipinagyabang ng lasing na sa wakas ay may bago na siyang laruan. Naramdaman ng ating bida na pinaglalaruan siya. Ang klase na pinasukan niya, self-defense para sa mga babae. Oops! Tinanong ni Kang Hanuel kung siya ba ang laruang tinutukoy sa tawag. Sinabihan siya ng lalaki na tanggalin ang kanyang salamin. Ginawa niya, pero nagtaka, bakit daw? Sinabi ng lasing na hindi siya mapipigilan kapag wala ang mga ito, pero nalito ang binata. Nangako ang master na magkakaroon din ng saysay ang lahat sa huli. Tinanong ni Kang Hanul ang tungkol sa kanilang bisita, at binanggit ng lasing ang paparating na Strongest Teen Lally Competition, sinasabing ang kanilang bisita ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Sakto namang pumasok ang bisita. Bago pa man maproseso ng binata, may malakas na kalabog sa kwarto. Samantala, sa isang skyscraper, isang matandang lalaki, si Kang Duchul, ay malalim ang iniisip. Siya ang big boss ng Hyunsung Group na nagtatanong tungkol kay Kang Yon. Sinabi ng kanyang assistant na napigilan ng tournament ang kanyang apo sa pakikipag-away, patunay na gumagana ang plano. Tinanong ni Kang Duchul kung bakit gustong-gusto ng kanyang apo na labanan ang malalakas na tao. Sinabi ng assistant na gustong mamukod tangi ni Kang Yon sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban dahil pakiramdam niya'y binabaliwala siya ng mga elitista. Pagkatapos ay binanggit ng assistant ang diborsyo ng mga magulang ng binatilyo para lang humingi ng tawad sa pagiging bastos. Pero sabi ng matanda hindi raw. Tama ako at sinabing talagang nakaapekto sa apo niya ang diborsyo ng kanyang anak. Tinanong niya ang kanyang alalay kung nakahanap na ito ng sparring partner para sa apo niya, dahil noong huli ay sobrang na-excite ito at tinignan ang lahat ng eskwelahan sa Korea para makahanap. Kaya sabi ng alalay daw, nahanap na at sinabing kusa raw pumirma sa kontrata ang lalaki. Naging sobrang curious ang matanda kung sino itong taong ito. Samantala, pabalik sa dojo, umalinggaw sa mga pader ang galit na sigawan. Nakasubsob sa sahig ang bida natin. Niluwagan ng lalaki ang kanyang kurbata, sinabing hindi makakatulong sa training niya ang nerd na ito dahil isang suntok lang, tulog na. Tumawa ang lasing, sinabing hindi ang suntok ang nagpatumba kay Kang Hanul. Dahil dito, naging mausisa si Kang Ian. Kaya ipinaliwanag ng master na ang bida, na ilang araw nang hindi kumakain o natutulog ay hindi natumba, kundi umidlip lang. Pagkatapos ay ipinagyabang ng lasing na hindi magiging madaling talunin ang bago niyang estudyante. Nagalit si Kang Ian, sinabing nakatalo na siya ng mas matitinding kalaban dati. Kaya sinabi ng master na malalaman din ang lahat sa takdang panahon. Maya-maya, isang kakaibang ingay ang gumising sa ating bida. Hindi niya alam kung paano siya nakatulog at sinabing nawawalan siya ng gana sa ingay, para lang mapagtanto na siya pala ang lumalamon. Nagulat si Kang Hanul dahil hindi niya matandaan na nagsimula siyang kumain, tapos napansin niyang napakarami na niyang nakain. Hindi nagtagal, may nakita siyang tao sa harap niya, si Kang Yon, masaya na makitang gising na siya, sinimulan siyang tuksuhin sa sabay na pagkain at pagtulog. Tinanong ng ating bida kung sino siya, hindi siya nakilala ng walang salamin. Bigla siyang nagulat at mabilis na umatras. Itinanong ni Kang Hanul kung bakit sinubukan siyang sipain ng matangkad na lalaki, ngunit walang alam ang lalaki. Namangha si Kang Yon na ang isang taong malabo ang paningin ay nag-react sa isip pa lang ng isang sipa. Naging interesado ang mga binata habang ipinapaliwanag ng lasing na ito ay dahil sa malabong paningin ng ating bida. Pinaalalahanan ng master ang matangkad na lalaki na hindi niya matatalo ang bago niyang estudyante. Habang mausisa ang pandak, nakakatawa ito para sa matangkad na high schooler at sinabi kay Kang Hanul na katapusan na niya. Tinanong ng ating bida ang guro kung bakit gusto siyang bugbugin ng kung sinong binata kaya pinaalalahanan siya ng guro na kusa siyang pumirma sa kontrata at nayon ay legal na siyang bugbugin.
Naguluhan si Kang Hanul sa panlolokong ito. Noon lamang siya naiwang nagulat. Nagpakawala ng malakas na suntok ang mas matangkad na lalaki na nagpatumba sa ating bida. Masaya si Kang Yeon na mapatunayang mas malakas siya sa payatot na nerd. Ito ang nagpangiti sa lasing. 2. Ang pagkagulat ni Kang Yeon. Tinawag ng kalaban niya ang lasing. Gusto ng ating bida na kanselahin ang kontrata, sinabing wala itong silbi kung katapusan niya lang ang kahahantungan. Nagulat si Kang Yian na makita ang isang taong kasing payat ng ating bida na tumayo muli matapos tanggapin ang buo niyang lakas, kaya sinugod niya ulit ito, sumuntok ng buong lakas. Itinaas niya ang kanyang binti para ipagpatuloy ang kanyang combo, sinipa ang likod ng ulo ng ating bida para iuntog ito sa sahig. Sinubukan ni Kang Yeon na huminga, nagtataka kung bakit wala siyang naramdamang tama mula sa kanyang kamao. Dahil doon, nagsimulang magmakaawa ang ating bida. Nagulat ang kanyang kalaban na makita siyang walang galos. Sinabi ng lasing na hindi kayang pabagsakin ng prodigy si Kang Hanul nang wala ang kanyang salamin. Dahil dito, nagalit ang binata, humihingi ng paliwanag dahil sa itsura ng ating bida na mukhang mahina at kaawa-awa. Kaya ipinaliwanag ng master na ito ay dahil sa kanyang golden sight na ikinalito ng dalawang binata. Ipinaliwanag niya na dahil laging sinusubukan ng kalaban na iwasan ang huling atake, sisikapin ng isa na gawin itong hindi mahuhulaan. Ngunit gaano man kagaling magtago ng galaw ang isang manlalaban, may parte ng katawan na laging nagbubunyag nito. Ang parte na yon ay ang torso, na kusang gumagalaw gaano man subukang baguhin ang direksyon ng braso. Ngunit si Kang Yeon ay walang kaide-ideya kung paano naging importante ang golden sight. Kaya ipinaliwanag ng medyo lasing na lalaki na ang pinakamalaking hadlang sa pagtingin sa torso ay ang sarili mong mga mata, dahil napakaraming nangyayari para mag-focus sa isang lugar. Isipin mo yung mga nakakatakot na siga na maraming tatoo. Para itong sensory overload, parang sinusubukang gawin ang isang mahirap na galaw. Itinuro ng lalaki ang kanyang estudyante, sinabing malabo ang nakikita ng mga mata nito, pero kaya pa ring mag-focus sa sentro ng katawan. Akala ni Kang Yian ay kalokohan ito. Sumang-ayon si Kang Hanul, sinabing nagdadahilan lang ang lasing para hindi siya umalis at hindi niya nakikita ang galaw ng torso. Idinagdag niya na imposible malaman ng lasing kung gaano kalabo ang kanyang paningin dahil wala naman siyang ginawang pagsusuri. Pagkatapos ay inilabas ng lalaki ang salamin ng ating bida at sinabing sinubukan niya itong isuot. Akala ni Kang Yeon ay kabaliwan ito. Paano raw malalaman ng master ang mata ng isang tao sa pamamagitan lang ng pagsusuot ng salamin nila? Sabi ng guro, kayang-kaya ko. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing pareho sila ng kanyang estudyante ng astig na mga mata. Tila, narinig ng matangkad na hinahayaan kang iwasan ng golden sight ang bawat suntok, ngunit ibinunyag ng medyo lasing na lalaki na hindi lang iyon ang kakayahan ng ating bida. Mayroon siyang matinding instinct para agad na mag-react sa mga galaw. Binuod niya ito sa pagsasabing isang martial arts genius ang kanyang estudyante. Ang tinaguriang henyo ay parang, tama. Sinabi ng master na ang kanyang estudyante ang pinakamagaling umilag sa buong Korea, at kahit si Kang Yian ay maliit ang tsansang tamaan siya. Dahil dito, inisip ng matangkad na hindi siya mapipigilan kapag natalo niya ang kanyang pandak na sparring buddy. Kaya't sabik na sabik siyang basagin ang bungo ng bida, pero ang sabi ng bida ay huwag na. Kalokohan ang sinasabi ng master. Pagkatapos sinabi ng lasing na tapos na ang sparring sa araw na yon, pero nag-alok ang mayamang bata na magbayad ng doble para magpatuloy. Iinayi ang walang perang lasing. Isang malaking desisyon ang ginawa para sa ating bida nang hindi niya nalalaman. At ganoon na nga, nagpatuloy ang brutal na sparring session. Ganyan ginugol ni Kang Hanuel ang kanyang buong summer break na binubugbog ng walang natututunan bago magsimula ang klase. Nakaramdam ng relax at pagkalito ang ating bida habang pinapanood ang pendulum na umuugoy sa harap niya. Pumasok sa isip niya ang salitang salamin. Iyon lang ang naiisip niya. Nalunod si Kang Hanul sa ideya ng salamin hanggang sa tuluyan siyang magising. Nalilito, inakala niyang panaginip lang ito. Nagtaka siya kung bakit siya walang malay sa kalye, para lang makita ang kanyang master doon na nagtatanong din ng parehong bagay. Sabi ni Kang Hanul, wala akong ideya kung anong nangyayari. Pinaalalahanan siya ng master na ngayon ang unang araw ng bagong term, kaya nagmamadaling tumakbo ang ating bida papuntang paaralan. Pagkatapos ay may kumausap sa lasing. Si Elfa yon, gustong malaman kung bakit niya hinipnotize ang bata. Ngumisi ang master at ipinaliwanag na gumawa siya ng mental trick para pigilan si Kang Hanul na kimkimin ang kanyang damdamin. Nagtaka si Lee Haru at nagtanong tungkol sa trick na ito, kaya ipinaliwanag ng master na tungkol lahat ito sa salamin. Ginawa niyang simple, sinabing isang astig na trick ang lalabas kapag nawala ng kanyang estudyante ang salamin nito. Mamaya sa paaralan, mag-isang nakaupo si Kang Nyul, iniisip kung paano pa rin siyang tinitingnan ng kanyang mga kasama bilang isang talunan. Noong nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kakulangan niya sa fighting skills dahil hindi siya nakatama buong bakasyon, may nakarinig sa kanya. Noong una, nalito siya, tapos napagtanto niyang mga bully niya pala yon na matagal na siyang hindi nakikita, nagtatanong kung bakit siya natutong lumaban, inisip nilang ginawa niya iyon para labanan sila, kaya gusto nilang makita kung gaano siya kalakas.
Sinipa siya ng bully ng buong lakas para itama sa pader. Bumalik sila para sa higit pa. Sinabi pa ng isa na pagbibigyan nila siya kung magiging alalay nila siya at magbabayad sa kanila. Sinabihan niya itong magpasalamat, ngunit nang hindi ito sumagot, inisip niyang napakabastos nito. Sinimulang batukan ng bully ang bida sa ulo, pagkatapos ay nagpakawala ng isang malakas na sampal na talagang masakit. Sobrang lakas ng sampal, tumalsik ang salamin ni Kang Newell sa sahig at nabasag. Sinabi ng bully na hindi sana nangyari ito kung sumunod lang siya sa utos. Pagkatapos ay umalis sila para manigarilyo, sinabihan ang kanilang alalay na ihanda ang pera para bukas nang bigla silang tinawag na talunan ng alalay. Inis na inis ang bully. Sa gulat ng lahat, tumayo si Kang Newell at nagtanong kung nasaan ang isang tao. Gusto ni Kang Newell na hanapin ang kanilang boss. Nagsimulang magkumpol ang mga tao sa paligid nila. Naging awkward ang bully dahil siya ang sentro ng atensyon, kaya kumuha siya ng walis sa malapit, binali ito, at sinugod ang ating bida para turuan ng leksyon. Humampas siya ng buong lakas, at nabali ang walis, ngunit hindi nito tinamaan ang target. Natulala ang bully. Sumingit si Kang Yian sa huling segundo, sinabing siya lang ang pwedeng manggulo kay Kang Newell. Hindi nakilala ng bully ang bagong lalaki, kaya binanggit ng isa sa kanyang mga kasama na may inaasahan silang bagong estudyante ngayon. Nang marinig ito, sinabihan ng bully si Kang Yian sa kanyang kapangahasan. Ngunit nang sabihin niyang hindi siya lalaban kung dadalang siya ng dada, nagalit ang bully at naglabas ng kutsilyo. Handa na siyang turuan ng leksyon ang baguhan. Sakto namang may nakakitang matanda sa mga bata, at humingi ng paliwanag ang guro. Sinabi ng siga na ipinapasyal lang niya ang bagong bata sa eskwelahan. Nagpasya siyang ituloy ang paglilibot at iminungkahing ayusin na lang ang kanilang di pagkakaunawaan mamaya. Dahil doon, umalis ang guro, sinabihan ang mga lalaki na huwag gumawa ng gulo sa simula ng taon. Habang paalis ang mga siga, sinabihan ng isa sa kanila ang pangunahing lalaki na makipagkita sa abandonadong gusali pagkatapos ng klase. Doon, makikita niya ang kanyang hinahanap at sa wakas ay makikilala ang big boss. Nang gabing iyon sa dojo, nainis si Kang Yian dahil late ang kanyang sparring partner. Kaya sinabi ng master na dapat niyang tingnan siya, si Kang Yi. At naisip na kalokohan ito dahil ang pagtulong sa partner niya ay nangangahulugang hindi siya makakasali sa Strongest Teenager Tournament. Pero nang sabihin ng lasing na nag-aalala siya, sinabi ng high schooler na hindi pa niya ito nakitang nag-alala para sa isang estudyante noon, kaya ipinaliwanag niyang hindi siya nag-aalala para sa bida. Sinabi ng master na sa nakalipas na buwan, natuto si Kang Newell ng ilang mga kontra-atake, pero kulang ang mga ito sa lakas sa hindi malamang dahilan. Sinabi ni Kang Yian na mahina ang mga kontra-ataking iyon laban sa kanya dahil sa agwat ng kanilang lakas. Sinabi ng master na hindi iyon ang dahilan, at habang normal lang ang pagsasanay ng matangkad, araw-araw na sinusubok ng kanyang estudyante ang kanyang limitasyon. At ang dahilan kung bakit walang lakas ang suntok niya ay dahil hindi siya sapat na galit. Gulong-gulo si Kang Yian, kaya ipinaliwanag na hindi lalabanan ni Kang Newell ang mga mararangal na kalaban tulad niya. Sinabi ng master, sa madaling salita, makakalaban lang talaga ang ating bida kapag galit, at sobrang kalmado siya kapag mahinahon, na nagpapatunog na kayang-kayang durugin ni Kang Newell ang prodigy kapag nagalit siya. Sinabi ng lasing na hindi iyon totoo, at kulang sa lakas ang kanyang estudyante. Pero hoy, mababawi mo ang lakas sa mga away kalye. Kung sakaling magwala ang bida, madali niyang madudurog ang mga siga sa kalye, kaya naman nag-aalala ang master para sa mga kalaban niya. Ito ay talagang ikinainis ng lalaki. Samantala, sa abandonadong gusali, habang paakyat ng hagdanan ang mga estudyante, nagulat si Kang Newell nang maramdamang napalitan ng galit ang kanyang takot at pagnanais na durugin lahat ng bully. Ang mga bagong damdaming ito ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ganoon na lang, narating ng mga estudyante ang kwarto ni Kang Daichan. Huminto sandali ang ating bida at sinuri ang silid. Nang makitang puno ito ng mga siga, lasinggo, at iba't ibang uri ng masasamang tao, hindi niya mapigilang ngumisi sa tuwa. Nakita ni Kang Newell ang nasa dulo ng silid bilang target ng kanyang paghihiganti. Habang nagmamakaawa ang kawawang babae na tulungan siya, naalala niya ang bangungot na nangyari sa kanyang kaibigan. Nagsimulang humalakhak ang umaatake sa kanya, nang makitang humihingi siya ng tulong sa tinatawag na kaawa-awang si Kang Newell. Walang hiya talaga. Pero bago pa siya makakilos, boom, isang mabilis na suntok ang tumama. Si Kang Newell, ang kaawa-awa, ay sinipa siya sa liig ng napakalakas, nabasag ang mga ngipin ng lalaki, at nawalan siya ng malay sa isang tama lang. Nang makita ito, lahat ng mga siga ay naging alerto. Tinawag ng lalaki ang big boss na magpakita. Dahil doon, nagpasya ang mga bully na tapusin ang buhay ng tagalabas. Pero habang sinusugod nila siya, nakakita ang kamay niya ng isang ladrilyo. Gamit iyon, sumugod siya sa mga kalaban, madaling binasag ang bungo ng una gamit ang kanyang ladrilyo. Sinubukan siyang paluin ng pangalawang siga gamit ang isang patpat, inihampas ito ng napakalakas na nabali ito sa ulo ni Kang Newell. Pero wala siyang pakialam, nakita niya ito bilang pagkakataon na ihampas ang isa pa gamit ang kanyang ladrilyo. Pagkatapos, ang pangatlong kalaban ay sumugod mula sa itaas. Mabilis na inihagis ng bida ang kanyang ladrilyo para basagin ang bote sa kamay ng siga.
Bago pa malaman ng siga kung ano ang tumama sa kanya, sinipa siya sa tiyan ng napakalakas na tumilapon siya sa isa sa kanyang mga kasama. Sa galit, naglabas ng kutsilyo ang lalaking blonde. Pero bago pa siya makagapang mula sa ilalim ng kanyang kaibigan, tinapakan ng bida ang kanyang dibdib ng buong lakas. Nang makita ito, natakot ang iba at tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Ngayon, ang ating bida na lang ang naiwan kasama ang malaking lalaki sa upuan, sa pag-aakalang si Kang Daichan yon. Sumugod si Hanul sa kanya ng may seryosong intensyon, pero nang makarinig ng pamilyar na boses, naguluhan siya. Iyon pala ang alipores ng mga siga na nagmamakaawa. Nagulat si Hanul nang makita si Taisik. Ibinunyag niya na inutusan siya ng mga siga na i-video sila habang pinagtutulungan ang bida. Ngunit ang ating bida, nagalit pa rin, ay sinuntok ang mesa sa pagkadismaya. Hiningi ni Hanul na malaman kung nasaan si Daichan. Sakto namang nagising ang isa sa mga bully. Mabilis niya itong nilapitan. Pero nang tanungin tungkol sa kinaroroonan ni Kang Daichan, sinabi niyang hindi niya alam. Nakita ni Hanul ang sandata nito sa malapit. Kinuha niya ito at nagtanong ulit pero iginiit ng bully na wala siyang koneksyon sa dropout. Walang pakialam si Hanul at sumugod dala ang ladrilyo, hinihingi na malaman kung nasaan si Kang Daichan. Pero nang malapit na siyang lumampa sa guhit, isang kaibigan ang pumagitna. Sinabihan siya ni Kang Yon na kumalma. Bago pa masabi ng bida na lalabanan niya silang dalawa kung makikialam ito, sinipa siya ng kanyang kaibigan. Napakalakas nito na napatilapon siya sa ere. Hindi pa tapos si Kang Yon, ibinagsak siya sa sahig. Pagkatapos ay sinabihan niya ulit itong kumalma. Sinabi ng bida na walang ideya ang kanyang kaibigan sa pinagdadaanan niya. Pero nang marinig na may impormasyon siya tungkol sa kanyang target, nagulat siya. Kaya galit niyang hiniling na malaman kung nasaan si Kang Daichan. Sinugod pa niya ang kanyang sparring partner para pilit na makuha ang mga sagot. Sabik ang sparring partner na makita kung gaano talaga kalakas ang bida. Pero bago pa sila magkabanggaan, pumagitna ang sensei. Sakto namang dumating ang isang lasing na lalaki. At habang sinasabi niya ang kanyang nalalaman tungkol kay Kang Daichan, nanlaki ang mga mata ni Hanul. Lumalabas na ang malaking kontrabida ay nasa Strongest Youth Tournament. Bago pa makapagtanong ang bida, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa mga braso ng kanyang master. Tumba na ang lalaki. Nag-alala si Kang Yian na baka hinimatay ito, pero sinabi ng lasing na nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang pagod na parang isang baliw. Dahil doon, natapos na rin sa wakas ang pagwawala ng bida. Kalaunan, pabalik sa dojo, tinukso ng lasing kung gaano kahilig matulog ang kanyang bagong estudyante. Mukhang nag-aalala si Lee Haru para sa kanya. Sinabi ng lasing na kinumpirma ng ospital na walang malubhang pinsala si Hanul, kaya pwede na silang mapanatag. Pagkatapos ay tinanong niya ang elf kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya sa lalaki. Ang pagmamasid sa kanyang pagsisikap na makapasok sa parehong eskwelahan na pinapasukan niya ay medyo kakatwa, lalo na't lagi niyang sinasabi na mas gugustuhin niyang mag-isa kaysa makasama ang isang boring na walang kwentang tao habang buhay. Ikinuwento ni Liru na una niyang nakita ang ating bida noong second year high school siya nang bumisita siya sa kanyang master. Nang araw na yon, isang babae ang tumalon sa tubig na napakataas dahil sa malakas na ulan. Sa huli, lahat ay sumisigaw na lang ng tulong dahil walang gustong lumangway sa malakas na agos. Tapos, bigla na lang, may tumalon talaga sa ilog. Lumalabas na hindi pala marunong lumangway ang taong ito, pero ginawa pa rin niya para iligtas ang babae. Mula sa sandaling iyon, parang sinabi ng tadhana, iba ang lalaking ito sa ibang mga lalaki sa kanyang edad. Nang marinig ito ng master, parang sinabi niya nga, gumagawa ng kalokohan ang estudyante ko kapag may buhay na nakataya. Medyo dismayado siya dahil hindi niya mapalakas ang lalaki para sa kompetisyon, lalo na't nakuha na ng lalaki ang loob ng kanyang pamangkin, ang elf. Nagulat si Lee Haru at parang sinabing, Hindi ko siya tinitingnan ng ganoon. Kaya ang tito niya ay parang sinabing, sige na nga. Babaliwalain ko na lang ang lahat ng ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae na nabalaan na niya ang lalaki tungkol kay Daichan sa tournament, tulad ng hiniling niya bago tanungin kung bakit siya sobrang obsessed. Sinabi ni Liru, wala akong masyadong alam, pero baka dahil huminto sa pag-aaral ang malapit na kaibigan ni Hanul noong panahon ding nag-drop out si Daichan. Dahil doon, naisip niya na ang babaeng iniligtas ng ating bida mula sa tubig ay isa lang. Samantala, sa ibang lugar sa syudad, si Sheng ay naglalakad-lakad lang, lumilipad ang isip. Pero bigla siyang nakabangga ng isang siga at napaupo sa sahig. Nagalit ang siga at sinabihan siyang tingnan ang kanyang dinadaanan. Lalo siyang nagalit nang nagsimula lang itong pulutin ang kanyang mga mansanas ng walang imik. Hinawakan siya ng lalaki sa kwelyo pero nanatiling tahimik si Seung. Lalo lang siyang nagalit at nagpasya siyang turuan ito ng leksyon. Pero noong akmang sasampalin na niya ito, may pumigil sa kanyang kamay. Isang misteryosong bayani ang dumating. Pinagsabihan ni Kang Yeon ang bully dahil sa pagiging duwag at pagtatangkang manakit ng babae. Ibinaling ng siga ang galit niya kay Kang Yeon pero inilagan ni Kang ang suntok nito na parang isang pro. Bago pa man malaman ng bully, nasa sahig na siya, salamat sa isang mabilis na sipa. Nagmamadaling tumulong ang mga kasama niya pero tumakas silang lahat, nagpaplanong maghiganti.
Tinanong ni Kang Yeon kung ayos lang ang babae, pero patuloy lang ito sa pagpulot ng kanyang mga mansanas. Nang makitang gusto niyang mapag-isa, inalok niya itong tulungang tumayo, pero tinabig siya ni Seung at sinabihang lumayo ng may malamig na tingin. Habang papalayo siya, naiwang tulala si Kang Yian. Kinahapunan, sa dojo ng Women's Self-Defense, nagising si Kang Nyul mula sa kanyang idlip. Nagtaka siya nang makitang suot niya ang kanyang salamin. Ang pagsusuot nito ay parang pagbabalik sa realidad, at ang pagtanggal nito ay nagparamdam sa kanya na invisible siya. Kapag suot niya ito, pakiramdam niya'y wala siyang kapangyarihan, pero malinaw niyang naaalala ang isang bagay, ang saya na naramdaman niya sa pagbugbog sa mga bully, na pumalit sa pagsisisi at kahihiyan. Napagtanto niyang isa lang ang nasa isip niya. Ang ating bida ay halos naghahangad pa ng ganoong aksyon laban sa mga gago. Sakto namang may nagbukas ng pinto. Si Elfa pala, tinitingnan ang kalagayan niya. Sabi niya nawawala ang nakakatakot na dating niya kapag suot niya ang salamin, pero hindi niya naintindihan. Kaya ipinaliwanag niyang mukha siyang mas kalmado kapag suot ang mga ito. Pagkatapos ay hiniling ni Liharu na magkita sila sa isa-ari floor, kaya agad siyang pumunta doon. Pagdating sa isa-ari floor ng dojo, nagbigay ng mabilis na paliwanag ang master sa kanyang mga estudyante tungkol sa tournament. Ang tournament, na magaganap sa loob ng isang buwan, ay may bagong pangalan, Saint League, na nangangahulugang super teenager. 32 kabataan na may pinakamataas na puntos ang nakakuha ng golden ticket para sumali matapos manguna sa kanilang district prelims. Ibinulgar ng master na kasali rin sa tournament si Kang Daichan. Talagang nagulantang ang ating bida. Sinabi ng lasing na alam lang niya ang pangalan dahil inililihim ng mga organizer ang lahat para maiwasan ang anumang pananabotahe bago ang laban. Ipinaliwanag niya na ang target ng ating bida ay isang level 3 champ, parang royalty sa labanan sa kapital, kaya kailangang mag-level up ni Hanul. Nang marinig ito, desidido na siyang sumali sa tournament. Sinabi ng master na na-enroll na niya ito, pero ipinaalala sa kanya na utang niya ang 80% ng premyo dahil sa kontrata. Para kay Elfa, sobrang hindi iyon patas. Pero nang sabihin ng tiyuhin niya na kusang pumirma ang lalaki sa mga papeles, napagtanto niya kung gaano kainis ang lalaking ito. Na-curious ang master kay Kang Yeon, nasasali sa kanyang unang tournament at walang anumang tanong. Lingid sa kanyang kaalaman, malalim ang iniisip niyan, nag-iisip kung ang babaeng iniligtas niya ay nasa kolehiyo o high school at bakit galit ito sa kanya. Natauhan, tinanong niya ang guro kung anong tipo ng lalaki ang gusto ng mga babae. Lahat ay natigilan, kasama na ang lalaki na napagtanto ang kanyang nasabi. Hindi makapaniwala ang master. Nahiya, sinabi ni Kang Yi na nagtatanong siya para sa isang kaibigan. Nakakatawa para sa master, alam niyang loner ito, pero iginiit ng lalaki na hindi ito totoo. At nagsimula na ang walang katapusang panunukso tungkol sa pagkakaroon ni Kang Yi ng crush sa isang babae. Noong gabing iyon, alam ng ating bida na dapat siyang umuwi at iwasan ang gulo para manatili sa tournament. Pero sa hindi malamang dahilan, lumabas siya para maghanap ng mga sigang kalaban. Kahit natatakot, para itong adiksyon na humihila sa kanya kung saan niya muling naramdaman ang pagiging makapangyarihan. Namiss niya ang tuwa sa pagtalo sa mga kalaban na nagpawala sa lahat ng kanyang alalahanin. Bigla na lang may tumawag sa kanya. Nang makita ang grupo ng mga siga sa eskinita, kumabog ang dibdib niya sa pagsisisi, iniisip na masamang desisyon ito. Pagkatapos boom, napalo siya sa ulo at bumagsak sa lupa. Sinabihan siya ng siga na bilisan. Hinalughog ng 3 magnanakaw ang kanyang mga bulsa, pero nang sabihin niyang wala siyang dala, nagustuhan nila ang tapang niya at sinabihang tanggalin ang kanyang salamin. Ayaw masugatan ng siga sa bubog ng salamin kapag sinuntok siya, pero hindi siya gumalaw. Nainis dito ang bully kaya tinabig niya ang salamin ng ating bida. Pagbagsak nito sa lupa, may nagbago sa kanyang isipan. Nakawala, inisip ng baliw na hayop na isang magandang ideya ang pagpasok sa eskinita. Dahil doon, sumugod siya sa siga, pero hindi na tinag ang lalaki nang lumitaw ang kasama nito, hinawakan si Kang Hanul at inihampas sa pader. Sobrang lakas ng magnanakaw, hindi makawala ang ating bida. Sinabihan si Hanul na kumalma dahil kailangan niyang maghanda para sa tournament, pero desidido ang may pulang buhok na tapusin ang laban. Habang naghahanda si Hanchul para sa isang malakas na suntok, alam ni Hanul na kailangan niyang tumakas. Sakto noong umatake na ang malaking lalaki, may napansin siyang interesante at nakawala siya. Naguluhan si Kang Hanul pero nanatiling nakatutok sa mga mata ng kanyang kalaban. Dahil doon, nakapagpakawala siya ng malakas na tama. Akala niya malaki ang pinsalang nagawa niya, pero sa kanyang pagkagulat, nakatayo pa rin ang kalaban. Tapos hinawakan ng kalaban ang kanyang binti. Akala niya tapos na, pero may pumito, at napagtanto ng mga siga na may mga pulis. Tumakbo sila, tinakasan ang batas bago naglaho sa gabi. Matapos makatakas, tinanong si Hanchul kung bakit niya pinakawalan ang kanyang target. Nilito ng may pulang buhok ang kanyang kaibigan sa pagsasabing hindi niya sinadyang pakawalan ang lalaki. Ngumiti siya, sinasabing ito ang unang beses niyang makakilala ng tulad niya. Hinikayat siya ng kaibigan ng may pulang buhok na magpaliwanag. Sabi ni Hanchul, pre, sa ganitong sitwasyon, siguradong mataranta ka na lang at susuko. Sa madaling salita,
Isang malupit na suntok lang ang kailangan ng magnanakaw, pero kung gagawin niya yon, mawawala ang hawak niya sa isang saglit. Makakawala siya sa pamamagitan lang ng pagtitiwala sa kanyang pakiramdam. Tuwang-tuwa si Hanchul. Nakahanap siya ng paraan para harangan ang kalaban at atat na siyang magkaroon ng rematch. Samantala, pabalik sa lugar ng laban, nakita ni Hanul ang kanyang salamin at isinuot ito. Sa huli ay naramdaman niyang nanghina at kung ano-ano pa na gusto niya talagang iwasan. Tapos may lumapit sa kanya. Sabi ng master niya, natalo ka dahil sa weight class. Sabi ng ating bida, paano ko tatalunin yon? Sabi ng guro, hindi talaga kaya. Mas malaki ang kalaban mo. Nagulantang ang binatilyo sa pag-aakalang sinasabi ng lasing na hindi niya kayang talunin ang weight class, pero pagkatapos ay sinabi nito, hindi. Madali lang. Kailangan lang magpalaki ng katawan ni Kang Hanwell. Kinabukasan sa dojo, sa harap ng bundok ng pagkain, hindi makapaniwala si Kang Nyul na kailangan niyang ubusin lahat iyon. Sinabi ng guro na pwede siyang umayaw sa training, pero desidido ang lalaki at nagsimulang kumain. Sa kalagitnaan ng pagkain, tinanong niya kung magkakasakit siya sa sobrang dami ng kinakain. Tumawa ang master at sinabing kalokohang tanong iyon, pero, posible. Sinabi pa ng lalaki na baka ikli pa ang buhay niya, pero lalaki ang katawan niya. Nang marinig iyon, binigay na ng ating bida ang lahat. Walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay may nagsabi sa kanya na nakatakda na ang kanyang laban. Sakto namang pumasok si Elfa dala ang mga detalye at sinabing may problema. Sabi niya ang kalaban niya ay isang siga na kilala sa kanyang pambihirang lakas. Tinanong ni Liru kung kilala nila si Hanchul. Nagulantang ang binata. Nakita ng master na kilala ng kanyang estudyante ang kalaban. Sinabi niyang ito ang magnanakaw kahapon at naging komplikado ang sitwasyon habang tinatanong ng babae kung kilala niya ang siga. Sinabi niyang nakita niya si Hanchul mula sa malayo kahapon. Sinabing isa itong heavyweight na may malalaking muscles. Sabi ni Kang Hanul, handa ako sa kahit ano, at nagmakaawa para sa mga tip para matalo siya. Humarap ang master kay Elfa, nagtatanong kung paano matatalo ng isang babae ang isang lalaki. Sabi ni Liru, ang mahalaga ay tamaan ang mga vital points kapag hindi nila inaasahan. Alam ng master na hindi iyon gagana dahil ang mga tulad ni Hanchul ay laging handa, kaya kailangan nila ng ibang paraan para tamaan ang mga vital points. Inisip niya lahat ng bagay kung saan mas magaling ang estudyante niya kaysa sa pula ang buhok. Lakas, tangkad, bigat, karanasan, lahat tila walang pag-asa, pero may isang bagay silang magagamit, ang bilis. Gaano man kabilis ang heavyweight, dapat ay masyado siyang mabagal para mahuli ang isang maliksing lightweight. Nagtanong si Kang Hanul kung dapat na ba niyang itigil ang pagpapalaki ng katawan. Sabi ng lasing, iyon daw ang pinakamalalang ideya na ikinalito niya. Para ipaliwanag, sinabi niyang ang isang sikat na atleta tulad ni Messi ay hindi isang 60 kilong payatot, kundi isang 70 kilong muscle machine. Kaya kailangan nilang palakihin ang muscle mass ng ating bida sa 73 kilo sa lalong madaling panahon. Nagulat ang dalawang estudyante dito. Kinagabihan, hindi pa tapos ang training. Binibigay ni Kang Hanul ang lahat ng maputol ang lubid at sumubsob ang mukha niya sa poste. Nagtanong ang ating bida kung makakatulong ba talaga ang training na ito para labanan ang heavyweight class. Pero hindi sumagot ang master. Sinabi lang na matulog ng 6 na oras bago magsimula ulit. Sabi ni Hanul, natulog na ako buong araw tulad ng sinabi mo. Sinabi ng lasing na gusto niyang matulog, kumain, at mag-ensayo siya 2 beses sa isang araw para ituring ang bawat araw bilang 2, pero hindi naintindihan ni Hanul kung paano iyon makakatulong. Nang makitang tila mabagal makaintindi ang bata, nagpa siya ang master na ipaliwanag ulit ito. Hindi literal. Sinabi niyang ang mga kalamnan ng tao ay parang napakadelikadong mga sinulid at talagang isang hamon ang mga ito. Akala ni Hanul ang ibig sabihin ng kanyang master ay kailangan nilang alagaan ito tulad ng isang babasaging pakete. Pero, hindi, sinabi ng master na mali ang pagkakaintindi niya. Pasabog. Aba, kailangan pala sirain ng bida ang sarili niyang katawan. Grabe ang twist. Gulat, humingi siya ng paliwanag. Ipinaliwanag ng master na kapag nasira ang isang kalamnan, mas lalo itong lumalakas kapag gumaling, parang power-up ng superhero. At ang sikretong sangkap para sa paggaling ng kalamnan? Tulog. Maraming tulog. Sinabi ng master na sasanay ng bata ang kanyang fighting muscles at madodoble ang paglaki nito sa pamamagitan ng pag-idlip 2 beses sa isang araw. Astig na power nap. Naisip ni Hanul kung makakastress ba ito sa kanyang katawan. Inisip ng master na kalokohan ang tanong na yon. Classic. Tumawa siya, sinabing at baka pa nga mabawasan ang buhay ng binata. Naku po, kahit narinig niya ito, hindi pa rin maintindihan ng bata kung bakit kailangan niyang sanayin ang kanyang kapit. Sobrang sakit ng mga palad niya. Hirap siyang mag-focus sa ibang bagay. Sinabi ng master na malalaman din ang lahat kapag nagsimula ng lumaban ang bata, tapos sinabihan siyang matulog na. Bago umalis, sinabi ng master na kung makaramdam siya ng sakit sa umaga, ibig sabihin ay mahimbing ang tulog niya. Tapos umalis na siya, iniwan ang estudyanteng nag-isip. Nang gabing iyon, hirap makatulog si Newell. Ang buong katawan niya ay sobrang sakit. Para sa ilan, ang araw na ito ay malas para sa ating bida.
Sa kabila ng sakit, sa wakas ay nakatulog din siya. Tumagal ng 4 na araw ang bangungot na routine na ito. Pagkatapos noon, lumabas siya para tingnan ang kanyang progreso. Si Kang Newell ay naghanap ng mga siga. Walang oras para tingnan ang bawat sulok, huminto siya sa isang lugar para magmasid. Nakatayo si Newell sa harap ng King Billiards. Ang mga lugar na ito ay para sa pamilya, pero itong isa ay kahina-hinala. Nang makita ang lahat ng siga, nanginginig ang ating bida na parang dahon. Alam niyang kung hindi niya matatalo ang isang tao rito, tapos siya sa susunod niyang kalaban, lalo na kay Kang Daichon. Kaya hinanap niya ang pinakamalaking siga. Ang unang lalaki ay panda. Ang pangalawa ay matangkad at mataba pero walang muscles. Nang akalain niyang imposible makahanap ng kamukha ng pula ang buhok, may ingay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang matangkad at malaking lalaki ang nagbanta na bubugbugin ang isang high schooler kung mandadaya ito habang nasa banyo siya. Boom! Nahanap na ng ating bida ang kanyang katapat. Samantala, sinabi ng high schooler sa lalaki na hindi niya babanggain ang number 3 regional player na humihingi ng tuwalya. Inutusan ng high schooler ang kanyang alalay na kumuha ng tuwalya. Nagmadali si Taisik pero sumubsob sa sahig. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli at iniabot ang tuwalya. Pero tahimik lang ang malaking lalaki, galit na galit dahil tumama ang tuwalya sa maruming sahig. Ang bata ay takot na takot. Inakala ng lalaking may hawak na bola na niloloko ng high schooler ang kanyang titulo. Nagmamakaawa si Taisik, sinasabing hindi ito totoo, pero sumugod ang malaking lalaki, sinabing wala siyang pakialam. Nang malapit ng tamaan ng bola ng bilyar ang bungo ng high schooler, may tumawag sa pangalan niya. Ikinagulat ito ng number 3 regional player. Dahil sa kuryosidad, lumingon si Taisik para tingnan kung sino yon, at nagulat nang makita ang isang kaklase. Tinanong ng bida kung isa bang basura ang lalaki, na ikinagulat ng lahat. Nainis ang malaking lalaki sa bastos na bagong dating. Sumigaw siya na puno raw ang kwarto ng mga payatot na gustong mamatay, at sinisi ang kanyang tagakuha ng tuwalya sa pag-set up nito. Pero nang hahampasin na niya ito ng bola, sinabi ni Taisik na ang lalaki ay isang masamang tao, ang pinakamasama sa lahat. Galit na galit ang siga sa mga insultong iyon, tapos bigla may tumama sa ulo niya. At hulaan mo kung ano? Ang salamin ng ating bida na lumilipad na parang bumerang. Ang malaking lalaki ay galit na parang bulkan na sasabog. Nagulat ang lahat, lumingon sa may sala, na nagyabang na nakuha niya ang bullseye sa unang subok pa lang. Sinubukang pumagitna ng mas batang siga, sinabing ang ating bida ay isang nobody lang para laitin ang malaking lalaki. Sa hindi malamang dahilan, inakala ni Kang Hanul na gumagalaw ng slow-mo ang tako. Siguradong tatamaan siya nito, pero iniwasan niya ito na parang ninja at hinablot sa isang iglap. Sa mahigpit na pagkakahawak sa tako, hinila ng ating bida ang kanyang kalaban. At bago pa man malaman ng lalaki kung ano ang tumama sa kanya, nakatanggap siya ng headbutt na bumasag ng ilong. Boom! Bumagsak ang mas batang siga sa sahig na parang isang sakong patatas. Nang pakiramdam ng ating bida ay ang bilis at angas niya, isang nakakatakot na suntok ang papalapit sa kanya. Umiwas si Kang Newell sa huling segundo, na pagtantong ang suntok na iyon ay maaaring katapusan na niya, kaya mabilis siyang nagpasya na lumayo sa kanila, parang social distancing, pero para sa suntok. Nagsimulang maghanap ng kahinaan ang binata. Alam niyang kung hindi siya makakita, tapos na siya. Tapos may nakita siyang interesante, parang biglang may naisip. Sumugod si Kang Newell matapos makita ang kahinaan, at ganoon na nga, nagsimula na. Habang naghahanap ng kahinaan, nag-flashback sa kanya ang kanyang training montage. Pagod na pagod siya, tinanong ang kanyang master kung makakatulong ba talaga ang training na ito para talunin ang isang taong mas malaki. Sinabi ng master na lalabas ang kahinaan ng kalaban, pero nasa kanya kung paano niya ito tatamaan. Ang training ay para pabilisin ang kanyang mga suntok na parang naka-turbo mode. Sa huli, ang kanyang suntok ay magiging isang finishing move na magpapataas ng kanyang tsansang manalo. Dahil doon, sa wakas ay naintindihan na ng bata kung bakit siya nagsasanay ng husto. Naisip ni Kang Hanul kung ang mga tulad ng kanyang kalaban ay mayroon bang mga kahinaan. At sa kanyang pagkagulat, itinuro ng master ang tuhod. Sabi niya, ang mga kalamnan sa tuhod ng isang malaking tao, gaano man kalakas, ay laging hirap at kayang pabagsakin sa isang tama lang. Sa madaling salita, ang isang malakas na tama sa tuhod ay magbibigay daan para sa isang pangwakas na suntok. Kaya habang naghahanap ng kahinaan ng ating bida, may napansin siyang kakaiba. Habang sinasabihan ng kalaban si Taisik na umalis, nakita ni Kang Newell na nasa isang bintilang ang bigat nito, kaya sumugod siya para pabagsakin ito na parang laro ng Jenga. Ang baba nito ay bukas na parang target. Dahil doon, sinubukan ng ating bida ang isang knockout punch. Noong una, akala ng kalaban niya ay hindi gaanong makakasakit ang mga kamao, pero matapos maramdaman ang suntok, nalaman niyang nagkamali siya. Dahil sa kanyang pagsasanay, si Kang Hanul ay may kamaong bakal na parang superhero. Pero sa kanyang pagkagulat, hindi natumba ang lalaki tulad ng inaasahan niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng binata ang takot sa mga bihasang street fighter nang ihagis siya ng kalaban para ibagsak sa mesa. Bumagsak sa sahig si Kang Hanul,
At habang sinusubukan niyang bumangon, sinabi ng kalaban na ang isang bata, gaano man kagaling, ay hindi kayang tapatan ang isang matanda. Pero hindi pa tapos ang ating bida. Tapos biglang may sumigaw para makuha ang atensyon ng lalaki. Si Hanchul iyon, ipinaalala sa lalaki ang isang pangako na tutulong siya kapag hiningan, kaya hiniling niyang siya na ang humarap sa nanghihimasok. Sinabi ng matanda na nainsulto siya at hindi niya pwedeng palampasin lang iyon. Kaya ipinaalala sa kanya ng may pulang buhok kung anong mangyayari sa reputasyon niya kapag nalaman ng mga tao na may alitan siya sa isang bata. Nang makita ito, pumayag ang lalaki na umatras, sinasabing swerte ang ating bida. Dahil doon, nagpa siya ang lalaki na umalis at ipinasa ang gawain sa high schooler. Ang dalawang magkalaban ay magkaharap na ngayon na parang isang showdown. Hiniling ni Hanchul sa ating bida na maghintay hanggang sa kompetisyon, sinasabing gusto niyang nasa perpektong kondisyon ang kanyang punching bag para sa laban nila. At ganoon na lang, na-postpone ang laban. Kalaunan, sa bubong ng dojo, tinanong ni Taesik si Kang Yul kung ano ang nagpabago sa kanya, napansin kung gaano na siya kaiba ngayon. Sa sandaling iyon, inamin ng malaking talunan sa payat na naiinggit siya dito. Inamin ni Taesik na gusto rin niyang lumaban, pero bago pa siya matapos, sumabat si Kang Hanul na sinasabing siguro pakiramdam niya ay para siyang isang maliit na langgam. Sabi ng ating bida, parehas lang tayo bro. Ibinahagi niya na hindi siya sumabak sa laban dahil walang takot, kundi dahil nakakalimutan niya kung gaano siya kaliit kahit sandali lang. Inamin ni Kang Nool na nahihirapan siyang tukuyin kung alin ang totoo sa kanyang mga malikot na panaginip. Pagkatapos ay sinigawan ni Taesik ang ating bida dahil sa pag-udyok sa kanya na laitin ang isang miyembro ng gang ng harap-harapan. Nagtaka ang ating bida nang magmakaawa ang isa para sa kanyang proteksyon. Kumalma si Taesik at sinabing siguro pinagdaanan ng binata ang lahat ng ito para iligtas siya, ang kanyang kaibigan. Sabi ni Kang Hanul, ano ba ang nangyayari? Tapos may tumawag sa ating bida. Ang kanyang master iyon, sinasabing kailangan niya ng espesyal na pagsasanay. Kaya't sobrang natakot, tinanong niya kung ano yon. Sinabi ng lasing na ang pagsasanay ay tungkol sa pagkain at pagtulog ng marami, saka sinabihan siyang matulog na. Kahit na nalilito siya sa simula, nagpa siya si Kang Hanul na sundin ang utos ng kanyang master hanggang sa malaking araw. At ganoon na lang, gumugol ang ating bida ng 2 araw na halos walang ginagawa hanggang sa dumating ang epic na laban. Pagkasikat pa lang ng araw, nagising na siya. Ang binata, na hindi na nagsanay mula nang harapin ang miyembro ng gang, ay nagulat na makaramdam ng kaba sa halip na takot. Sakto naman, sinigawan siya ng kanyang punching bag na magmadali. Mabilis na isinuot ni Kang Hanul ang kanyang sapatos, pero habang tumatakbo palabas at nagsusori sa pagiging late, may nakita siyang kakaiba. Isang malaking peklat ang naghihintay sa kanya sa labas. Sinabi ng master na nagyayabang ang kanyang estudyante dahil late na ito nang hingin nito ang detalye. Inis si Kang Yeon na gusto ng kanyang master na sumabay sa kompetisyon, kasama ang kanyang sparring buddy, kahit na siya ang may kotse, pero sinabi ng master na may maganda siyang dahilan. Pinili niya ang maliit na estudyante dahil mas malapit sa bahay ang laban nito. Kaya't ang matangkad na estudyante, nang nasa labas na sila at nasa kotse, ay nagsabing dapat sanay nakakuha man lang siya ng ilang tips. Saka lang siya pinigilan ng master na sumakay sa kotse. Hindi napigilan ni Kang Yeon na ngumiti, iniisip na gusto siyang bigyan ng swerte ng kanyang master. Pero laking gulat niya, humingi ng sakay ang lasing para sa kanya, at sa isa pa niyang estudyante papunta sa kanilang lugar. At ganoon na lang, sumakay silang dalawa sa kotse nang hindi man lang nagtatanong. Sa wakas ay nakarating si Kang Hanul sa unang laban kay Kang Daichan, at nang makita ang napakalaking stadium, nagsimula siyang magtaka kung gaano kalaki talaga ang Saint League. Pinipilit niyang huwag maapektuhan ng kawalan ng tao. Ipinaliwanag ng master na para iyon maiwasan ang mga hindi kinakailangang pinsala. Sa unang laban, isang grupo ng mga siga ang nasa iisang lugar at nauwi sa awayan bago pa ang kanilang mga laban na may ilan pang napunta sa ospital. Kaya't iba't ibang laban ang magaganap sa parehong araw ngunit sa magkakaibang oras, kaya wala pang tao roon. Biglang may lumapit sa ating bida at sa kanyang master. Isang staff ang nagtanong sa high schooler kung siya ba talaga ang fighter na hinihintay nila at pagkasabi niyang, pinatakpan nila ang kanyang mga mata. Ito ay para pigilan ang mga kalahok na magsimula ng away bago pa man makapasok sa ring. Sa sandaling iyon, sinabihan siya ng master na ipikit ang kanyang mga mata bago palitan ang kanyang salamin ng benda. Nakikita kung gaano kahirap kontrolin ang kanyang saloobin sa labas ng ring, sinabi ni Kang Nyul na kinakabahan siya tuwing nawawala ang kanyang salamin dahil nagpapalit ito ng kanyang pagkatao. Bago ituro kung gaano ka-weird ang mga patakaran ng torneo, nagbabala ang master na mag-ingat ng husto kung magloloko siya, pero sinabi ng estudyante na kaya pa rin niyang kilalanin ang kaibigan sa kaaway. Dahil dito, napagtanto ng bida na sa isang punto, naging mas mahalaga ang mga laban kaysa sa kanyang layunin, na pumuno sa kanya ng kaba, lalo na kapag haharap sa malalakas na kalaban tulad ng susunod. Ngunit ang kabang ito ay may kasamang bugso ng excitement. Handa na ngayon ang dalawang kalahok. Sobrang nainis ang master na hindi man lang siya pinapasok. Dumating si Liru, nagtatanong kung may namiss ba siya.
Sinabi ng kanyang tito na malapit na silang magsimula. Itinuro ng babae na maraming malalakas na fighter ang nag-sign up sa kanilang distrito, kaya mas mahirap makapasa sa prelims. Talagang nagulat siya sa laki ni Hanchul, na mas malaki pa sa inaasahan, habang sinabi ng master na pareho lang sila ng sitwasyon. Tinanong ng malaking lalaki ang ref kung pwede na nilang simulan ang laban. Ang ref, na humihikab, ay nagbigay sa kanila ng hudyat na magsimula. Inakala ni Liru na sobrang chill ng judge, kaya ipinaliwanag ng master na ang mga laban na ito ay karaniwang puno ng mga teenager na tinatakot ang kanilang kalaban gamit ang laki. Dahil karaniwang nananalo ang mas mabibigat na fighter, inaasahan na ng judge ang isang tiyak na resulta, kaya siya ay napaka-relax. Humarap ang judge sa may pulang buhok, hinihimok siyang tapusin agad ang laban para makaalis na silang lahat. Biglang nasuntok sa mukha ang malaking lalaki ng buong lakas. Nagulat ang judge. Maging ang master at ang kanyang pamangkin ay natulala, nang makitang nabigla ang maskuladong kalaban ng ating bida. Sa sandaling iyon, naisip ng elf na hindi pa nawawala ang lahat ng pag-asa, habang kinumpirma ng lasing na hindi mapapabagsak si Hanchul sa isang suntok lang. Mabilis na naibalik ni Hanchul ang kanyang balanse at handa ng gumanti. Pinuri ni Hanchul ang ating bida sa pagiging matapang na atakihin siya, para lang sumugod ang bida at tuhurin siya sa bungo. Maging ang kanyang master ay hindi makapaniwala sa bilis na nakuha niya pagkatapos lang ng 7 araw na pagsasanay. Nasa ere, hindi pa tapos ang ating bida habang inapakan niya ang kanyang kalaban. Nang makitang huminto ang aksyon, inakala ng elf na nanalo na ang payat, para lang sabihin ng master na baka makikita nila ang kanyang pagkatalo. Nang makitang hawak ni Hanchul ang paa ni Hanul, natakot si Liharu, iniisip na pipilipitin niya ito. Sinabi ni Hanchul sa kanyang kalaban na gaano man siya katakot, hindi niya maipagpapatuloy ang torneo kung mawawalan siya ng binti. Nang magpasya siyang pilipitin ito, nagulat siya sa ganting atake ng payat na lalaki, na nasangga niya sa huling segundo. Nang makita ang pagkalito ng elf, ipinaliwanag ng master na umikot si Hanul kasabay ng pagpilipit para protektahan ang sarili at gumanti ng atake. Napagtanto ni Hanchul na kailangan niyang ibuhos ang lahat, pero nang akmang hahawakan na niya ang bida, alam ng bida na ang pagkakahuli muli ay nangangahulugan ng pagkatalo. Bumitaw siya sa malaking lalaki at lumayo sa pagitan nila. Nagulat si Hanul na walang tumalab sa kanyang mga atake sa kalaban. Pinuri ni Hanul ang bilis ng bida, ngunit sinabing wala siyang tsansang manalo dahil walang epekto ang mga finishing move. Napagtanto ni Hanul na hindi gumana ang kanyang mga atake, kaya kailangan niyang manatiling malayo, ngunit ang pagtakbo ay hahantong sa pagkatalo. Kaya isang magandang opsyon na lang ang natira. Tuwang-tuwa ang lasing na nalaman ng kanyang estudyante ang tamang paraan para manalo. Dahil doon, sumugod siya. Muli sa kanyang kalaban, ang una niyang suntok ay peke, at ang totoong atake ay isang malakas na sipa sa tuhod ng higante. Pero hindi ito ininda ni Hanchul nang umiti pa. Sinabi ulit ni Hanchul sa ating bida na walang kwenta ang kanyang mga atake bago magpakawala ng malakas na suntok. Sa hindi malamang dahilan, ang ating bida na umiwas dito ay parang mahihimatay. Tumalsik siya at halos tumama sa pader. Nagtaka si Liharu dahil kahit na inasinta na niya ang tuhod ng kalaban sa unang street fight nila, sinubukan niya ulit kahit alam niyang hindi ito gagana. Sinabi ni Hanul na ito lang ang tanging daan niya sa tagumpay dahil ang mga heavy fighter na tulad ng kalaban niya ay karaniwang mahina sa binti. Pero bago niya pa namalayan, gumanti na ng atake ang kalaban niya. Hinawakan si Hanul sa balikat. Binuhat siya nito ng mataas at ibinagsak sa sahig. Napakalakas ng impact, napaubo ng dugo ang ating bida. Sinabi ni Hanchul na ang mga mahihina, tulad ng ating bida, ay hindi dapat lumaban sa mga tulad niya at dapat manatiling tahimik at masunurin. Dahil doon, nagpasya siyang ibigay ang huling suntok. Alam niya kaya na lahat ay naaayon sa plano ng ating magiting na bida. Kaya nagpasya si Hanul na gumawa ng patagong galaw, tinatarget ang isang binti na sumusuporta sa kalaban na parang isang gumigiwang na Jenga Tower. Si Hanul ay talagang nabigla, muntik nang sumugsob sa sahig. Nang makatayo siya, sinabi niya, hindi man lang ako kiniliti niyan. Tinawag niyang baguhan ang ating bida at sumugod ulit, handang tapusin ang laban. Sabi ng elf, pre, umalis ka na dyan bago ka madurog. Ang master ay nakatayo lang doon, tulalang-tulala. At habang sumusugod ang binata, sa mismong sandali na bibitaw na ng huling suntok ang kalaban, nagsimulang magpanik ang babae. Naging sobrang mausisa ang lasinggero. Biglang naramdaman ni Hanchul na may mali, parang nagbabakasyon ang mga binti niya. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng balanse at naging bukas para sa matinding atake ng ating bida. Hindi makapaniwala si Hanchul na matatalo siya ng isang payatot na tulad ni Hanuel bago pa man siya masuntok sa mukha. Parehong napasabi ang master at ang elf ng imposible. Kahit ang lalaking nasuntok ay hindi makapaniwala habang bumabagsak siya sa sahig. Nagtataka si Liharu kung paano nahanap ng bida ang perpektong tiyempo para umatake. Ipinaliwanag ng lasinggero na tungkol lang iyon sa pag-ipon ng pinsala, pero sabi ng elf, seryoso. Nakatayo lang siya ng tuwid. Kaya ikinumpara siya ng master sa isang tulay na bumibigay sa paglipas ng panahon. Halimbawa, kahit kayanin ng tulay ang doble ng bigat nito, guguho pa rin ito kapag sapat na ang pinsala.
Sira na ang tuhod ng lalaki at halos hindi siya gumalaw sa buong laban. Sa wakas, naintindihan ng babae kung paano nanalo ang ating bida. Sabi ni Kang Hanul, "Hoy, tawagin mo na. Nanalo ako." Pero sabi ng judge, hindi pa, habang hinawakan ni Hanshul ang binti niya. Sabi ni Hanshul, "Kaya ko pang lumaban, may binti man o wala, sabay hila sa ating bida, pinaikot-ikot at ibinagsak." Lubhang nasasaktan si Kang Hanul. Sinabi ni Hanshul na naalala niya sa ating bida ang mga painosenteng hindi pa nakaranas ng hirap, at habang susuntok, sinabi niyang kinamumuhian niya ang mga ganoong tao. Tinamaan ng matinding takot ang ating bida, pero sabi ng master, may mga alas pa siyang itinatago. Muling tinamaan ni Haniel ang binti, na nagdulot ng matinding sakit. Sumablay ang suntok sa ulo at sa balikat tumama. Nagulat si Lee Haru nang puntiryahin ng ating bida ang isa pang kahinaan ng higante. Sinamantala niya ang pagkakataon, at bago pa makakilos ang kalaban, nakatanggap ito ng isang patagong sampal sa ulo. Sinabi ng master na gaano ka man kalakas, may mga parte ng katawan na hindi kayang sanayin tulad ng tainga. Naramdaman ni Hanshul na nahihilo siya at nawalan ng balance. Para mahimasmasan, kinagat niya ng mariin ang kanyang labi, sinaktan ang sarili para mawala ang epekto ng tama sa tainga. Pagkatapos ay nakita niyang nasa alanganing posisyon ang kanyang kalaban. Oras na para sa tunay na huling suntok. Nagpakawala ng malupit na sipa ang binata, at walang paraan si Hanshul para harangin ito, kaya tumama ito sa kanyang ulo. Nakatanggap siya ng matinding pinsala. Hindi makapaniwala ang higante na tinuturuan siya ng leksyon ng isang taong kalahati ng laki niya bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. At ganoon na lang, bagsak na si Hanshul. Talo, siya ay ganap na paralisado. Sa sandaling iyon, napagtanto ng higante na kung puro lakas lang ang meron siya, hindi siya tunay na siga. Noon lang lumapit ang kalaban niya, pero bago pa niya mapagsabihan si Hanshul, hindi na niya napigilan. Sa huli, hindi niya masabi na hindi siya lumaki sa normal na paraan. At boom, sumubsob na lang ang ating bida sa sahig. Dahil parehong wala ng malay ang mga kalahok, ang judge, na talagang nagulat sa magulong laban na ito, ay itinaas na ang kanyang kamay para gawin ang malaking anunsyo. Ganoon lang. Tapos na ang unang laban ng ating bida. Pero dahil sa laban na ito, nakakuha si Hanuel ng hindi inaasahang atensyon. Kalaunan, nang kumalat ang video sa social media, isang lalaking puno ng tatoo ang sobrang nainis. Pinagalitan niya ang kanyang alalay sa pagtitiwala kay Hanshul, na natalo dahil sa mga binti nito. Humingi ng tawad ang siga, "Sorry, boss," dahil ang fighter ng kanilang Kanghan crew ay wala na sa tournament na nagmukha silang katawa-tawa. Nagmamakaawa ang lalaki habang sinasabi ng boss, "Malaking lugi ito para sa negosyo natin." Muling humingi ng tawad ang siga. Pagkatapos ay binanggit niya ang fighter ng Hwariang crew na umangat sa pagiging champ habang iwinawagayway ang isang golf club, sinasabing siguradong tawang-tawa sa kanila ang crew na yon ngayon. Pagkatapos ay nag-utos ang boss na may dalhin sa kanya. Nalito ang siga, pero sabi ng boss, "Gusto kong makilala ang high schooler na nag-knockout sa fighter natin sa lalong madaling panahon, bago paluin ng golf club ang lalaki." Kinahapunan, sa isang hintuan ng bus, dumating na rin ang bus, at nasa loob ang ating bida at ang elf. Humingi ng paumanhin si Hanul kay Lee Haru dahil pinasama siya ng master. Sabi ng elf, "Hindi pwedeng iwanang walang bantay ang isang baliw sa laban na tulad mo." Tapos, boom! Biglang sumakit ng todo ang balikat ng binata. Sinabi ng babae na mananatili ang sakit dahil malakas ang tama sa balikat niya, at dapat siyang magpahinga hanggang sa susunod na laban. Di nagtagal, huminto ang bus sa susunod na hintuan. Nagsimulang magpasukan ang mga tao. Nagtaka ang ating bida habang parami ang mga taong nagsisiksikan, at bigla na lang, punong-puno na ang bus. Sinubukan ng ating bida ang lahat para kumapit. Napakalapit ng mukha niya sa babae, pero mas lalong naging mahirap dahil sa dami ng tao. Sa huli, suko na ang masakit niyang balikat, pero ang pride niya ay nagsasabing, "Kayanin mo yan, pre." Tapos napansin ng babae kung gaano siya nasasaktan, kaya sinabihan niya itong huwag gamitin ang balikat at bitawan ang hawakan. Dahil doon, nawalan ng kakapitan ang binata at naipit sa kanyang kaibigan dahil sa dami ng tao. Hindi makapaniwala si Kang Nyul sa sitwasyon niya. Agad siyang humingi ng paumanhin sa babae sa pagkaipit sa kanya, sinisisi ang siksikang boss. Pero nang sinubukan niyang lumayo, pinigilan siya nito, sinasabing ayos lang sa kanya ang magkalapit sila. Gusto ng elf na iligtas ang balikat ng kaibigan, at dahil wala ng pagkakataong tumanggi, nanatili silang magkaipit sa buong biyahe. Nang gabing iyon sa hideout ng gang, pagkatapos ng isang mabilis na tawag, malinaw na galit ang boss. Pinagalitan niya ang taong pumili ng maling fighter dahil sa pagpapasok ng isang traidor. Sinabi niya na ang kanyang piniling left-hand man ay hindi dapat nagdudulot ng ganito karaming drama. Muling nagmakaawa ang siga para sa kapatawaran, sinasabing hahanap siya ng bagong fighter para makabawi sa pagkatalo. Pero habang hahampasin na sana siya ng boss, na nagsasabing pinal na ang desisyon, may pumasok sa opisina at nagsabing, "Hoy." Sinabihan ng lalaking ito ang boss na kumalma dahil tumatanda na siya para dito at dapat mag-relax na lang. Sinabi ng boss na ang traidor ay magkakaroon ng oras para sa Hwariang crew na lalong yumabang mula nang umalis siya.
Sinabihan ng traidor ang dati niyang boss na huwag siyang pakialaman kung ayaw nitong madurog ng bago niyang grupo. Nang marinig ito, sinigawan siya ng mga bugbog saradong siga dahil sa kanyang kayabangan. Sinabihan ng traidor ang mga dati niyang kasama na kumalma, sinasabing napadaan lang siya para bumati dahil malapit lang ang bago niyang opisina. Tinawag siyang baliw ng boss dahil sa pagkalimot sa nangyayari kapag ginalaw ang teritoryo niya. Pero sinabi ng traidor na kilala na ang lakas ng bago niyang crew. At nag-enjoy siyang panoorin ang laban sa Silige dahil sila lang ang crew na hindi nakalusot ang fighter sa prelims. Dahil doon, naiwang nag-alboroto sa galit ang mga gangster. CJ, humanda kayo dahil heto na ang kasunod. Kaya umalis na lang ang tusong lalaki, nangakong babalik ulit at sinabihan ang boss na itigil na ang negosyo dahil laos na siya. Nang makaalis siya, yung boss na pilit kumakalma ay hindi na napigilan ang sarili. Nagwala siya sa kanyang mesa, dinurog ito hanggang sa masira. Gulat na gulat ang kanyang kaliwang kamay, parang, wow, ang lakas ng boss. Gusto ng boss ang kumpletong impormasyon tungkol sa high schooler na tumalo sa grupo nila. Sabi ng kanyang natarantang alalay, hindi niya ito mahanap kahit pa tiningnan niya sa eskwelahan at bahay nito. Nang marinig ito, nasabi ng boss, bakit ko ba kinuha ang payasong to bilang aking kaliwang kamay? Naisip niyang magiging mas magaan ang buhay kung itatapon niya ang walang kwentang taong ito. Nagsimulang magmakaawa ang lalaki para sa isa pang pagkakataon, sinabing may nahanap siyang bagong lead sa bata. Sinabi niyang natuntun niya ang kaibigan ng bida, si Lee Haru, at nangakong dadalhin si Newell sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, naglalakad-lakad si Lee Haru sa kalye. May kakaiba siyang kutob sa araw na yon, pero pinili niyang ipagsawalang bahala na lang. Mamaya sa dojo, sinabi ng elf sa kanyang kaibigan na pangalawa na siya sa ranking sa kanilang distrito pagkatapos ng laban. Sinabi niyang magbabago na ang lahat na yung nasa top 32 na siya, pero iniisip ng ating bida ang problema sa kanyang balikat. Sinabi ni Lee Haru na tiniyak sa kanya ng master na gagaling din ang balikat niya pagkatapos ng kaunting pahinga. Pagkasabi niyon, umalis na siya. Pero habang binabalaan niya ito tungkol sa balikat, bigla na lang, may malalaking kamay na dumakma sa kanya. Sa wakas, nahanap ng gang ang kanilang target, at nataranta siya nang makitang napahamak ang kaibigan. Sabi ng siga, matagal na nilang tinutugis ang bata. Tapos, inihagis niya palayo ang salamin nito. Nasalo ito ng isang siga, nagtataka, pero bago pa niya namalayan, nasuntok na siya ng malakas sa leg. Boom! Tumba ang unang alipors. Hindi pa man kumukurap ang pangalawa, ay nasa harapan na niya ang bida. Pinatumba ni Kang Hanul ang lahat ng kamay na nagtangkang humawak sa elf, pinatunayang may dahilan kung bakit siya ang pangalawa. Dahil doon, 2 miyembro ng gang ang tumba, pero bago pa makahinga ang ating bida, sinugod siya ng isang armadong siga. Tinamaan siya sa may pinsalang balikat, at matindi ang sakit. Bumagsak siya sa sahig habang sumisigaw. Nagagalak ang kontrabida. Nagpasya siyang turuan ng leksyon ang bata sa pamamagitan ng pagsipa sa ulo nito ng malakas, dahilan para tumilapon ito sa sofa. Takot na takot ang babae nang makitang binubugbog ang kanyang kaibigan. Ganoon na lang, nawalan ng malay ang bata, at dinakip siya ng gang kasama ang kanyang kaibigan. Samantala, sa bay ng mga siga, may tumawag sa boss. Mabilis niya itong sinagot. Isa pala iyon sa mga tauhan niya, nagtatanong kung anong gagawin sa nahuling bata. Sinabi ng boss na kailangang pagbayaran ni Kang Newell ang pagbali sa binti ng kanilang panlaban. Ngayon, alam na ng mga tauhan ang gagawin. Pagkatapos ng tawag, may lumapit sa boss. Gustong malaman ng taong ito kung bakit nandoon ang kanyang kanang kamay. Sinabi niyang narinig niya ang malaking kapalpakan ng kaliwang kamay at naisip niyang dapat itong parusahan. Sabi ng boss, kung pumalpak ulit ito, tapos na siya. Palubog na ang araw at papalapit na ang gabi. Mamaya, sa isang kahina-hinalang bodega, nagtipon ang mga siga. Matapos makuha ang high schooler, gusto siyang gamitin ng matanda para sa sarili nitong kapakanan. Sinabi niyang dahil sa panalo ng bida, nalugi ng malaki ang kanilang grupo, at nakataya ang buhay niya. Isang binti lang ang gustong ipabali ng boss, pero higit pa roon ang gusto ng lalaki. Sa sandaling iyon, nagsalita ang ating bida. Ipinahiwatig ni Kang Hanul na hindi tama na idamay ang isang inosenteng babae sa gulo niya. Nang marinig ito, humalakhak ang lalaki. Sinabi niyang wala siyang nararamdamang kahihiyan sa pagbihag sa mga babae. Sinubukan niyang turuan ng leksyon ang mga high schooler, sinasabing ang mga gangster na tulad niya ay laging iniisip na mas mataas sila sa batas, at nararamdaman lang nila iyon kapag sila ang pinakakinatatakutan. Pagkasabi niyon, iwinasiwas niya ang kanyang malaking martilyo ng buong lakas, direktang tinatarget ang ulo ng high schooler. Nang tumama ito, malaki ang naging pinsala. Tinanong ng ating bida ang lalaki kung gusto niyang panatilihin ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng pagpapakawala sa babae. Tumawa lang ang lalaki, sinabing walang kahihiyan sa pagbihag sa isang babae. Matapos ipaliwanag kung bakit pakiramdam ng mga gangster na hindi sila nagagalaw dahil takot sa kanila ang lahat, muli niyang iwinasiwas ang kanyang martilyo ng buong lakas. Pero nang may bumanggit ng 20,000,001, mabilis siyang nagpalit ng target. Nataranta ang babae. Napakalakas ng palo, pero isang hibla lang ang layo sa kanyang kaibigan.
Talagang natigilan siya nang marinig ang mga salitang iyon. Hinarap niya ang babae at tinanong kung paano niya maibibigay ang ganoong kalaking pera. Sinabi pa ni Liru na kaya nilang mag-alok ng mas malaking halaga, at ang tanging paraan ay piliin ang bida bilang kanilang panlaban. Lubos itong ikinagulat ng ating bida at ng miyembro ng gang. Sinabi ng kaliwang kamay na imposible yon dahil wala na ang tunay nilang panlaban. Tapos, sinabi ng isang tauhan na baka pwede pa dahil hindi pa nila opisyal na nairehistro si Hanchul. Sinabi pa ng lalaki na baka ito na lang ang tanging paraan nila para makaligtas sa bulong ito. Gayunpaman, tumanggi ang mafioso, sinabing walang kinabukasan sa torneo ang isang taong may sirang balikat. Tapos nataranta ang tauhan nang makitang tumatawag ang malaking boss. Nang makita ito, pinilit niya ang kaliwang kamay na magdesisyon. Nagpanik ang lalaki, alam na hindi makakabawi ang bata para sa susunod na laban, pero nangako ang elf na posible ito. At habang lalo siyang pinipilit ng kanyang tauhan, hindi na niya nakayanan at kinuha ang malaking martilyo. Sa bugso ng damdamin, ginawa niya ang kanyang huling desisyon. Para sa mafioso, ang pagpiling ito ay buhay o kamatayan kahit na pagsisihan pa niya ito. Samantala, sa isang ospital, pagkatapos ng mga pagsusuri, tinanong ng lalaki ang pasyente kung ano ang pakiramdam nito. Habang tinitingnan ang kanyang resulta, sinabi ni Kang Yon na pakiramdam niya ay nasa kasagsagan siya ng kanyang lakas. Sinabi ng lalaking nakasalamin na hindi niya kakailanganin ang mga oxygen capsule o stem cell hanggat hindi siya umaabot sa level 1 champion. Sinabi ng bata na ayaw niya sa mga iyon at sinabihan ang lalaki na ibalik ang mga ito sa kanyang lolo. Nang marinig ito, sinabi ng lalaki na inabot ng 1 taon para gawin ang stem cell at nagpasya silang gamitin ito ng matalino. Pero walang pakialam ang martial artist, gustong manatiling natural. Tapos may tumawag sa kanya. Mabilis na sumagot si Kang Yian. Nang malaman na nahanap na ang address ng babae, natuwa siya at nagmadaling lumabas. Sinabi niya sa lalaki na kailangan niyang pumunta sa isang lugar agad-agad. Bago umalis, tinanong niya kung talagang may luna sa pasa ang kapsula. Nang kumpirmahin ng lalaki, hinablot ito ni Kang Yian. Sinubukan siyang pigilan ng lalaki habang tumatakbo palabas, sinasabihan siyang ipaalam sa lolo niya na kinuha niya ang gamot pero nabigo siya. Sa ibang lugar ng gabing iyon, sa taguan ng mga siga, sabik na naghihintay ang boss sa telepono sa ulat ng kanyang kaliwang kamay, pero hindi niya nakuha ang balitang inaasahan. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kaliwang kamay, humagalpak sa tawa ang boss. Sinabi niyang tuluyan nang nabaliw ang kanyang tauhan, na naghatid sa sarili nito sa kapahamakan sa pagpili sa binatang may pinsala bilang kanilang panlaban. Pagkababa ng telepono, sinabi ng boss na kung matalo ang bida, kahit isang beses lang, tatapusin niya ang buhay nito at ng kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya sa kanyang kanang kamay ang pag-asikaso nito. Tuwang-tuwa naman ang isang ito. Kinabukasan sa eskwelahan, nagtipon ang mga kaibigan ng ating bida sa paligid niya. Nagpanik si Taisik nang makitang takot na takot ang mga tao sa bida, lalo na't may sugat pa ito. Hinimok ng babae ang bida na ingatan ang kanyang balikat hanggang sa makahanap siya ng paraan para tulungan ito bago ang susunod na laban. Sinumbatan ni Newell ang babae sa paggawa sa kanya na panlaban ng mafia na may sirang balikat na maaaring ikapatay nilang dalawa. Sabi ni Taisik, "Hoy, wag niyo akong baliwalain. Itago mo yung pinsala mo agad, kundi gagawin na naman akong sunod-sunuran ng mga sigang yon." Tapos dingdong, tumunog ang bell. Sinabihan ni Liru ang bida na pumunta agad sa dojo, habang inaalam niya kung paano ayusin ang balikat nito, na ikinataka naman niya. Nangako siya na may kaibigan siyang kayang gawin ang imposible. Nang araw na yon, tumayo si Kang Yon sa tamang lugar. Sigurado siyang nasa tamang lugar siya, pero nagtaka siya dahil hindi sumipot ang babae. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang sasabihin nang bigla dumating ito. Habang papalapit si Seung na, nagsimulang mataranta ng husto ang martial arts pro, kaya sinubukan niyang kumalma para magawa ito ng tama. Si Kang Yon, takot na mang-host ulit, ay nagpa siyang simulan ang usapan sa isang bagay na astig. Mabilis siyang kumilos, nakitang malapit na sa pinto ang babae. Mabilis na tumakbo ang lalaki papalapit sa kanya. Determinado siyang kunin ang atensyon ito gamit ang karunungan ng kanyang master, at nang makita siya nito, natigilan ito. Natulala si Kang. Hirap siyang magsalita, at nang paalis na ito, ibinulgar niyang sobrang yaman niya. Medyo naasiwa siya, pinagdudahan ang payo ng kanyang lasing na guro. Umalis lang ang babae, tinawag siyang tanga. Nainis si Kang An. Sinabi niya rito na siya ang totoong tanga na sinabi ng kanyang counselor. Inamin niyang wala siyang alam sa pagpapakita ng damdamin dahil lumaki siya sa isang tahanang walang pagmamahal, kaya nagpasya siyang ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng regalo. Inalok ni Kang Yeon si Sheng na ng isang kapsula para pagalingin ang kanyang puso kung sakaling magkasakit ulit, pero nang iabot na niya ito, bigla itong inagaw. Tumakbo ang magnanakaw na parang kidlat. Desperadong hinabol siya ni Kang Yon, pero hindi niya ito naabutan o kahit man lang makita ang mukha ng magnanakaw. Tapos tinawagan siya ng departamento. Gusto nilang malaman ang tungkol sa gamot at bago pa siya makapagpaliwanag, nagulat siyang malaman na para lang iyon sa kanya at nakakalason para sa iba.
Sumigaw siya na dapat ay binalaan siya kaagad dahil muntik na niyang ibigay ito sa isang inosenteng babae. Samantala, sa dojo kung saan natutulog ang ating bida, dahan-dahang lumapit ang tusong magnanakaw na may dalang karayom. Pagkatapos alisin ang mga bula ng hangin, tahimik niyang itinurok ang laman nito sa lalaki. Tuwang-tuwa ang magnanakaw sa kanyang patabong kilos. Tapos may nakakita sa kanya. Nahuli ang magnanakaw ng mismong Alpha. Hiningi niyang malaman kung sino ito at bakit ito nandoon. Pero nang tanggalin niya ang maskara nito, nagulat siyang makita na si Taisik pala yon. Tapos may napansin siyang kakaiba. Naging alerto ang babae nang makita ang karayom at solusyon sa sahig. Hindi makapaniwala si Liharu sa gulong ginawa ng talunan. Sinabi niyang ito ay isang kinakailangang kasamaan para pagalingin ang bida. Inihayag ni Taisik na sinusubukang kontakin ng head department ng Hwingsong Group ang sinumang malapit sa apo ng chairman. Noon, sinabi nilang kailangan nilang pigilan ang gamot bago niya ito iregalo. Nagtanong si Taisik kung ano ang tungkol sa gamot. Sinabi nila sa kanya na ito ay isang napakalakas na formula, mahirap gawin, na nagpapagaling sa halos lahat ng selula ng tao. Pero bago pa nila siya mabalaan tungkol sa mga masamang epekto, ibinaba na niya ang telepono. Sa sobrang takot na maging pain ulit ng mga siga, isinugal niya ang lahat para makuha ang lunas. Sinabi ng elf na purong kasamaan ito dahil maaaring wakasan ng gamot ang buhay ng bida. Tapos nagsimulang sumigaw ang lalaki na parang baliw dahil kumakalat na ang solusyon sa buong katawan niya na ikinataranta ng kanyang kaibigan. Noong gabing iyon sa ospital, lahat ay nagkukumpulan sa paligid ng kapsula. Sa loob ay ang ating baliw sa laban na walang malay. Galit na galit si Kang Yon kay Taisik sa ginawa nito, pero si Taisik ay parang, kalma lang. Sinusubukan ko lang tumulong. Sinabi ng lalaki sa batang amo na kumalma dahil maaaring maapektuhan ng malaki ang kanilang kumpanya sa gulong ito. Kung mamatay ang bata, maaaring matuntun sila ng investigasyon, nasisira sa kanilang reputasyon habang buhay. Kaya napakahalaga na mapanumbalik ang lakas ng binata. Gustong malaman ni Liruo kung totoo ba ang oxygen capsule. Ang mga kapsulang ito ay ginamit ni Looney, ang atletang taga-Britanya, para doblehin ang bilis ng kanyang paggaling, at ang isang ito ay doble pa ang bilis kaysa sa kanya. Sinabi ng lalaki na ginawa na nila ang lahat para pagalingin ang bata, at ngayon ay umaasa na lang sila sa magandang enerhiya at mga dasal. Ano man ang mangyari, malalaman nila ng sigurado kinabukasan. Pagsikat ng araw sa ospital, buong gabi doon si Taisik, kasama lang ang kanyang konsensya. Samantala, sa kwarto ng ating bida, pumasok ang isang nurse para tingnan siya. May napansin siyang kakaiba, sumilip sa loob ng kapsula, at nataranta, agad na tinawag ang doktor. Wala na si Kang Newell sa kapsula. Samantala, sa ibang lugar sa syudad, sa isang maliit na eskinita na may tindahan ng pagkain, kinikikilan ng mga siga ang may-ari, pero nagmakaawa itong tigilan siya. Sinabi ng siga na hindi siya pwedeng magnegosyo sa teritoryo nila nang hindi nagbabayad. Ikinatwiran ng lalaki na ang araw-araw na bayad na gusto nila ay 4 na beses ng kanyang kinikita sa isang araw. Nang hindi siya magbayad, nagpa siya silang turuan siya ng leksyon. Pero nang sasampalin na ng isang siga ang matanda, may tumawag. Nagtaka ang mga siga ng isang maliit na high schooler na nakapajama ang humarang sa kanila. Kilala nila siya bilang pasyente sa ospital, pero nang sinabihan siya ng isa na umalis maliban kung may pera siya para sa matanda, sumugod siya at binali ang braso ng lalaki sa isang iglap. Sumigaw sa sakit ang siga. Sinubukan siyang paluin ng isa gamit ang upuan, pero parang kidlat sa bilis ang high schooler, binali ang binti ng isa pang siga. Nang makita ito, natakot ang pangatlo pero sumugod pa rin. Nang tatama na ang metal na batuta sa ulo ng ating bida, hinawakan niya ito, umikot na parang mananayaw, at pinahirapan sila. Sumugod ang pang-apat na may dalang kutsilyo. Pero nang sasaksakin na ang high schooler, ginamit niya ang kanyang bilis para basagin ang kamay ng siga gamit ang bakal na bara. Ngayon, isang siga na lang ang natitira. Takot na takot siya. Nakikita ang kanyang mga kaibigan na natalo sa loob ng ilang segundo, lahat sumisigaw sa sakit, hindi maintindihan ng siga habang nakangisi sa kanya ang baliw na nakapajama. Pero nang magsimula siyang magmakaawa, dumating ang tulong. Tumakbo ang siga, sinasabihan ang kanyang mga kasama na asikasuhin ang umatake. Lahat sila ay sumugod sa kanya, ngunit napahinto lang ng isang pito. Akala ng mga siga na nandyan ang mga pulis at nagsitakbuhan. Habang papalapit ang pito, lahat ng siga ay tumakbo palayo. Tapos isang lalaki lang ang lumitaw. Hindi pulis ang may-ari ng pito. Ganoon lang, gumamit si Taisik ng isang matalinong paraan para takutin ang mga siga. Sinabi niya sa kaibigan niya na kailangan nilang bumalik sa ospital kung saan naghihintay ang lahat kinahapunan sa isang malamig na burol. Itinuro ni Taisik kung paano binago ng gamot ang kanyang kaibigan. Sakto noon, may dumating na humaharurot sakay ng fighter. Ito ang elf na nag-aalala sa kanya. Sinabi ni Kang Hanul na nagising siya sa isang kakatwang lugar at naisip na matalinong tumakas kagad. Sakto noon, nagulat siya nang hawakan ng babae ang kanyang balikat. Gustong tingnan ni Liru kung nasasaktan siya, pero nang sasabihin na sana ng lalaki na ayos lang siya, bumigay ang kanyang mga binti. Nahihirapan si Kang Hanul na manatiling nakatayo.
Nang makita ito, tinanong ng kanyang kaibigan kung ayos lang ba talaga siya, kaya naisip ng ating bida kung paano siya naubusan na ng lakas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Liru na tama ang doktor tungkol sa kanyang kaibigan na gustong lumaban kinabukasan. At ganoon na nga, nasa isang mahirap na sitwasyon ang ating mga bida. Kinagabihan malapit sa isang motel, nang tanungin kung nakahanap na siya ng tatalo kay Kang Hanuel, sinabi ng lalaki na nakuha na niya ang pinakamagaling sa rehiyon. At sa pagkakita kung paano nagle-level up ang kanilang manlalaro sa buong panahong ito, malinaw na siya ay nasa beast mode na. Pabalik sa ospital, sa wakas ay nagkaroon ng regular na kwarto si Newell. Sinabi ni Liru sa doktor na tama siya tungkol sa panghihina ni Newell, kaya sinabi nito na gagaling lang siya base sa kanilang mga pagsusuri. Nag-alala si Taisik at nagtanong kung nasa panganib ba ang buhay ng kanyang kaibigan. Kaya ipinaliwanag ng doktor kung paano mayroong mental block ang katawan para protektahan ang sarili sa mahihirap na panahon. Tinanggal ng gamot ang block na ito para sa ating bida, binigyan siya ng sobrang lakas at paggaling, pero inubos nito ang kanyang stamina. At nang sabihin ng doktor na maaaring tumigil ang ilang mga function ng katawan, nakinig ng mabuti ang mga teenager, kaya ipinaliwanag niya ito sa kanila, literal. Nagmakaawa si Taisik sa doktor para sa isang paraan upang matulungan si Kang Newell na makabawi. Kaya't inamin ng doktor na inaasahan na nila ang mga side effect na ito at gumawa sila ng antidote. At hanggat iniinom ito ng bida, mas hahaba ang buhay niya pero mawawala ang kanyang sobrang lakas. Si Kang Newell, na nagtataka kung kailangan niya itong inumin araw-araw, ay sinabihang umasa sa mga tableta hanggang sa magkaroon ng lunas. Idiniin ng doktor na napakahalaga para sa binata na inumin ang kanyang mga tableta araw-araw. Kinagabihan, nagtaka si Taisik nang makita ang mga kaibigan niyang pumunta sa dojo sa halip na mag-relax bago ang malaking laban. Sinabi ni Kang Newell na kailangan nilang makipagkita sa isang coach na inayos ng bago nilang kaibigan, ang miyembro ng gang. Nagtaka si Taisik kung sino ang napaka-importante para puntahan nila sa ganitong oras, pero nang makita niya ito, nagulat ang binata. Inakala ni Taisik na nandito ang coach para gumanti dahil ito ay walang iba kundi ang dating karibal ng ating bida. Tuwang-tuwa si Hanul nang makitang hindi nagsinungaling ang kaliwang kamay ng mafia. Sinabi ni Hanchul na hindi niya inaasahan na haharap ang binata bilang kinatawan ng gang pagkatapos ng nangyari sa binti nito. Sinabi ni Hanul na hindi niya yon sinasadya at may gusto siyang itanong sa malaking lalaki. Gustong malaman ng ating bida kung bakit napakahina ng kanyang mga suntok. Nagulat si Hanul sa tanong na ito. Ipinaliwanag ng bida na kahit gamitin pa niya ang lahat ng lakas, walang epekto ang kanyang mga suntok, na parang itlog na tumama sa malaking bato. Pero tulad ng sabi ng lalaking may pulang buhok, tama ang talinghaga ng bida, na parang lumilipad na itlog na tumama sa bato, hiniling niya ritong magpaliwanag pa. Sinabi ni Hanchul na ang lahat ay tungkol sa footwork. Ipinaliwanag niya na ang isang bagay na inihagis sa ere ay hindi magagamit ang buong lakas nito. Para itong dalawang punching machine, yung isa ay nakadikit sa lupa at yung isa naman ay may gulong. Yung nakadikit ay mananatili sa pwesto kahit todo lakas, habang yung may gulong ay atras dahil sa impact. Noong laban nila, lahat ng suntok ng bida ay nasa ere, samantalang pwede sana siyang gumamit ng sipa na maaaring mag-iwan sa kanya na bukas sa atake. Nagulat ang binata na hindi sinabi sa kanya ng kanyang master ang mahalagang impormasyong ito, kaya sinabi ng elf na hindi rin naman ito makakatulong dahil sa tingin niya ay kulang siya sa kasanayan. Naging interesado si Hanul na marinig ito. Ipinaliwanag ni Hansul na dapat gumamit ang bida ng mga kasanayan para matalo ang isang tulad niya, pero binawi niya ito sa bilis. Desidido si Hanul na humanap ng tusong paraan para manalo, alam na ang sorpresa ang kanyang lihim na sandata. Kaya't ibinunyag ng siga ang sikreto, sinabing maaaring may paraan para manalo base sa mga nakaraang laban, pero ito'y delikado. At ganoon na nga, itinuro ni Hanchul ang bagong trick na ito kay Hanul. Kinabukasan, sa taguan ng mga gangster, magkaharap na nagpapalamig ang kaliwa at kanang kamay. Nakahanda na ang lahat para sa matinding sabupaan. Sinabi ng kanang kamay sa kaliwa na paborito siya ng boss, kaya hindi pa siya sinisipa palabas. Pero kung matalo ang kanyang pambato, siguradong mawawalan siya ng trabaho. Nang marinig ito, hinamon ng kaliwang kamay ang kanan na ipusta ang kanyang titulo para mas maging exciting. Nagalit ang alalay ng kanang kamay, pero mabilis siyang pinatahimik. Tapos may nagsalita, sinabing napakagandang ideya yon. Sumang-ayon ang boss, sinabing mas gagawing astig ng pustahan ang laban. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng kanang kamay na nagsimula na ang laban, ngunit napasinghap ang lahat sa nakita nila sa ring. Nabigla ang kaliwang kamay, iniisip na natapos ang laban sa simula pa lang. Mas maaga noong araw na yon, magkaharap sina Hanchul at Hanul sa dojo. Tinanong ng bida ang kanyang bagong coach kung gagana ba talaga ang kanyang mga galaw. Sinabi ni Hanchul na ang tanging paraan para manalo ay magtiwala sa kanyang mga paa. Kaya nang hanapin ng bida ang kanyang guro, naintriga ang malaking lalaki. Sinabi niya sa binata na panatilihin ang dati niyang ugali. Sinabi ni Hanchul na sa huling dalawang laban nila, si Hanul ay parang isang mabangis na hayop pero nawala ang apoy na iyon sa kanyang mga mata.
Ibinunyag ng ating bida sa malaking lalaki na nagbabago ang kanyang personalidad kapag nawawala ang kanyang salamin. Sa eskwelahan, ang tanging paraan para bugbugin ang mga bully nang hindi nanginginig ay tanggalin muna ang salamin. Nagtaka si Hanul na nagiging halimaw ang bata kapag lumalabo ang kanyang paningin. Nang marinig ito, napagtanto ng ating bida kung gaano kabaliw pakinggan ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Hanul na kailangan niyang humingi ng tawad sa isang tao, pero para magawa iyon, kailangan niyang makuha ang bentahe para sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa usapan at tinanong ang malaking lalaki kung gagana ang kanyang mga galaw dahil doon. Limitadong pagsasanay. Kaya sinabi ni Hanchul na malalaman nila kapag nagsimula na ang laban. Samantala, sa club ng mga gangster, handa na ang kaliwa at kanang kamay para sa laban, at ipinaalala ng kanang kamay sa kaliwa na buhay siya dahil sa awa ng boss. Pero kung pumalpak ang kanyang pambato, tepok na siya. Nang marinig ito, hinamon ng kaliwang kamay ang kanan na ipusta ang kanyang titulo sa laban. Mabilis na pinakalma ng kanang kamay ang kanyang alalay. Tapos may nag-isip na maganda ang ideya. Sinabi ng boss na mas gagawing kapanapanabik ng pustahan ang laban. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang laban ng ating bida. Ang nakita ng mga gangster sa screen ay ikinagulat nilang lahat. Pinanood ng lahat habang ibinagsak ng kalaban ang ating bida sa sahig na nagdulot ng matinding sakit. Ang tangkad na lalaking ito ay puro pagpapakitang gilas ng kanyang lakas. Nang makita ito, hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Kang Newell, iniisip na talo na ang bida dahil hindi na siya makagalaw. Idedeklara na sana ng judge na panalo ang matangkad na lalaki, ngunit biglang sumigaw ang nasa sahig. Nagawa ni Hanul na makabangon habang hinahabol ang kanyang hininga. Matapos pasalamatan ng espongha, napagtanto niyang uhaw sa dugo ang kanyang kalaban. Nagulat ang binata nang sumugod muli ang halimaw. Sinubukan ng matangkad na lalaki na magpakawala ng knockout punch, pero umiwas ang ating bida at lumikha ng distansya. Halos hindi nakahinga si Hanul bago masipa sa dibdib. Tumilapon ang ating bida sa sahig. Nahirapan siyang bumangon habang tuwang-tuwa naman ang kanyang kalaban sa panonood. Ang bida ay halos hindi na makatayo at halos maubusan na ng hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa totoo lang, nanginginig ang buong katawan niya. Ang matinding kapalpakan na ito ay nakuna ng kamera. Walang biro. Inakala ni Taisik na nako na ang bida dahil hindi man lang niya sinusubukang depensahan ang sarili. Sabi ni Liro, kung hindi siya haharang, tepok na siya. Pagkatapos ay tumingin si Taisik sa malaking lalaki na diumanoy tumulong sa kanyang mag-ensayo. Sinabi ni Hanchul na may kakaiba, na parang isang halimaw ang kalaban ni Kang Hanyul. Tapos may napansin silang lahat na kakaiba. Nagulat sila sa isang grupo ng mga siga na bigla na lang sumulpot. Sinabi ni Hanul na magiging magulo ang sitwasyon kung hindi makuha ni Hanul ang panalo. Samantala, pabalik sa gulo, handa nang tapusin ng halimaw ang laban at sumugod para sa isang huling suntok. Pero bago pa man niya maibigay ang huling suntok, kumilos ang bida, at may nangyaring kabaliwan. Habang hinahabol ang hininga at nanginginig, mukhang ubos na ang lakas ng ating bida. Ito ay live na napapanood ng lahat. Sinabi ni Taisik na baka nawalan na ng malay ang bida, habang sinabi naman ng elf na kailangan niyang humarang para iligtas ang sarili. Tapos may nakitang nakakabaliw ang tatlo ng isang gang ng mga siga ang sumulpot sa tabi nila. Sinabi ni Hanchul na ang kanilang panalo ay nakasalalay ng husto sa laban na ito. Samantala, sa bayi ng mga siga, pinapanood ng boss ang laban kasama ang kanyang kanang at kaliwang kamay. Sabi ng isang alipores, tumigil na sa pagdepensa si Hanul, ibig sabihin, tapos na ang laban. Ngumisi ang kanang kamay at tumango. Sumugod ang kanyang tauhan para dakmain ang kaliwa. Tinanong ng lalaki ang boss kung pwede niyang personal na asikasuhin ang talunan at ang pambato nito, pero nanatiling tahimik ang boss. Pagkatapos ay inakala ng miyembro ng gang at ng tatlong high schooler na talo na sila sa laro. Pabalik sa laban, habang handa na ang halimaw na ibigay ang huling suntok para tapusin ang ating bida, bago pa man tumama ang kanyang kamao, umiwas si Hanul at nagpakawala ng mabilis na suntok, sa kagumanti. Matapos itatag ang kanyang paa, ibinuhos ni Hanul ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok na ikinagulat ng kalaban, at ganoon na nga, nagpakawala siya ng suntok na napakalakas na ikinatulala ng halimaw. Nang makita ito, lahat ay talagang nabigla, at ganoon na nga, tumama ang napakalakas na suntok. Tumanggap ang halimaw ng isang malakas na tama sa mukha. Napakalakas ng suntok ng ating bida, na tumilapon siya sa salaming bintana. Ang tatlong high schooler na nanonood mula sa labas ay namangha. Matapos makitang bumagsak ang beast, natigilan muna ang mga kabataan para iproseso ang epic na panalo bago sila magwala. Samantala, sa Thug Lee, hindi makapaniwala ang kanang kamay sa nangyari. Tapos ipinaliwanag ng boss na sinasadya ni Hanul na tumanggap ng mga suntok. Nainis dito ang numero 2 dahil hindi dapat natalo ng isang pipitsugin lang ang kanyang kampiyon. Napangisi na lang ang boss, sinabing ngayon lang siya nakakita ng kasing tigas ni King Hanul, tapos napansin niyang pikon ang kanang kamay niya sa pagkapanalo ng kanilang kampiyon. Kaya sinabihan niya itong tuparin ang pustahan nila ng kaliwang kamay. Balik sa mga high schoolers, tuwang-tuwa si Taisik na makitang nagbunga ang training ni Hanchul. Sabi ng malaking lalaki, tila nang hulaan ng bida ang mga atake,
kaya sabi ng nerd ay dahil daw iyon sa kanyang golden sight. Sabi ni Hanchul, hindi dapat gumana ang plano nilang tumanggap ng suntok hanggang sa magkaroon ng butas ang kalaban laban sa ganoong klaseng beast. Nagtataka rin siya dahil dapat ay may pinsala sa balikat ang bida habang lumalaban, tapos naguluhan siya ng inako ni Taesik ang kredito sa paggaling nito. Sobrang saya niya dahil ang panalo ng kaibigan niya ay nangangahulugang tapos na ang mga araw niya bilang alalay ng siga, pero mukhang nag-aalala ang elf. Sabi niya may mali dahil hindi pa idinedeklara ng judge ang panalo ng bida. Parehong nabigla sina Taesik at Hanchul. Sa loob ng fighting arena, humihingal ang ating bida na parang katatapos lang tumakbo ng marathon. Bagsak na ang kalaban niya o ganoon ang tila itsura. Tinitigan siya ng judge na parang nagtatanong kung anong susunod. Tingin. Tapos sinabihan niya ang beast na bumalik sa ring kung hindi ay matatanggal siya. Napanganga si Newell. Ang beast? Nako, galit na siya ngayon. Sumisigaw ang utak ng ating bida ng panganib kung makakatayo muli ang beast. At hulaan niyo kung ano. Iyon mismo ang nangyari. Ang beast, napikon dahil sa mga tinamong suntok, ay nagpa siyang kailangang magbayad ng ating bida at hindi ito pera. Sinira niya ang kamera sa sobrang galit. Tapos sinugod niya ang ating bida at parang horror movie ang eksena. Dugo kung saan-saan, umaalingaw-ngaw ang mga sigaw. Ang mga high schoolers, nagpapanik na dahil hindi nila makita ang natitirang bahagi ng laban. Tumutunog ang mga sirena, dumating ang isang ambulansya, at nagpapanik na si Liru. Kalaunan sa ospital, sa labas ng operating room, ninenerbiyos ang judge at ang tatlong high schoolers. Tinanong ni Lee Haru ang judge kung ano ang nangyari. Ikinuwento ng judge ang lahat. Matapos sirain ng beast ang kamera, yari na ang kalaban niya. Nakita ng beast ang isang paa ng kamera, kinuha ito, at ang sabi ng judge, hindi pwede. Labagyan sa mga patakaran. Pero ang beast, wala siyang pakialam. Gusto niyang pumatay. Binuhat niya ang matanda na parang basahan, at inihagis sa kabilang dako ng kwarto. Ngayon, ang beast at ang ating bida na lang ang natira. Hindi mapigilan ng judge, at inatake ng beast si Kang Hanul gamit ang stick. Dugo kung saan-saan. Tinanong ni Taesik kung gaano kalala, at sinabi ng isang boses na higit pa ito sa isang galos. Nagmamakaawa ang lahat sa doktor para sa balita, at sinabi niyang ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Iminungkahi niyang sila na mismo ang tumingin sa manlalaro. Kaya sa intensive care room, nakita ng mga kabataan ang kanilang kaibigan sa kama ng ospital. Sobrang nabigla si Liru, napaupo siya sa sahig. Nagtanong si Taesik tungkol sa pinsala, at sinabi ng doktor na higit pa ito sa isang galos. Desperado ang lahat para sa update. Sinabi ng doktor na wala nang gaanong magagawa at dinala sila sa intensive room. Nakita nila ang kama sa ospital at natulala ang mga kabataan. Hindi man lang makilala ang kanilang kaibigan. Bumagsak si Liru. Binalingan ni Taesik ang judge na nagsabing maraming nawalang dugo sa kanilang kaibigan. Pero ang judge, sa pag-akalang kaibigan sila ng beast, ay nagsabing wala siyang binanggit na pinsala. Hindi makapaniwala ang mga lalaki. Ipinaliwanag ng judge na nang sumugod ang beast, hinimatay ito matapos umubo ng dugo. Akala ni Taesik ay dahil iyon sa suntok ni Kang Newell, pero sabi ng doktor ay hindi. Tungkol ito sa mga substance. Naguguluhan si Taesik, pero sabi ni Hanchul ay iyon ang dahilan ng kakaibang pakiramdam. Sabi ng doktor, uminom ng sobrang daming pampalakas ang beast, at hindi na kinaya ng katawan niya. Nagtanong si Liru tungkol kay Kang Newell na nawawala. Samantala, may isang nakikinig na biglang tumakbo. Nahanap niya ang kanyang kasama at sinabi na matapos magblanko ang screen, nagpanggap siyang tinitingnan ang signal para makaalis sa opisina ng boss. Nagbabala siya na kapag nalaman ng kaliwang bisig na nanalo pala ang kampiyon, malaking gulo ang kahaharapin nila. Pero sabi ng kanang bisig, kailangan nilang kumalma hanggang sa humupa ang sitwasyon, at napagtanto ng alalay na may binabalak. Pero nang sinabi niya sa kanya, ang sagot ng lalaki, kung mawawala ang bata, boom, wala na ang lahat ng problema natin. Lubos na nabigla ang lalaki. Sinabi niya sa kanang kamay na ang paggulo sa kampiyon ay magdudulot ng matinding galit ng boss. Lumalabas na ang numero 2 ng gang ay hindi balak dumihan ang kanyang mga kamay. Tumawag ang kanang kamay sa isang tao at sinabing hindi lang sila ang may puntirya sa bida. Sinabihan ang kausap sa telepono na pumunta sa pwesto ni Hanul at gawin ang lahat para mapahiya ang Kang Han crew. Napatulala ang alalay, wo. Tinatawagan ni boss yung kahina-hinalang lalaking iyon. Matapos matanggap ang mga nakakabaliw na utos, medyo na-excite ang trader na umalis sa Kang Han crew. Samantala, sabi ng tatlong kabataan, may mali dito, sabi ng elf. Ang sabi niya, si Hanul na nakalaban ng isang lasing sa gamot na manlalaro. Imposibleng nagkataon lang iyon. Mula sa narinig niya, tinanong ni Hanchul si Liru kung sa tingin niya ay may gustong manira kay Hanul. Sabi ni Taesik, malamang tulog mantika pa rin ang kaibigan natin doon sa arena. Si Liru naman ay abala sa pagtawag ng backup at tumawag pa sa 911. Sabi ni Hanchul, kung may nag-aabang sa kanya, siguradong kumikilos na sila. At ganoon na nga, umaasa ang tatlo na makasakay ng taxi, nagdarasal na hindi sila mahuli. Balik sa lugar ng laban, nakahandusay pa rin ang ating bida sa sahig. Tulog na tulog si Kang Newell pero may nakakita sa kanya mula sa labas ng kwarto.
Hinawakan ng taong iyon ang hawakan at binuksan ang pinto. Si Seung na yon, ang babaeng nagsimula ng paglalakbay ng ating bida. Nataranta siya nang makarinig ng mga boses sa pasilyo. Nakita niya ang isang weight rack at ginamit ito para harangan ang pinto. Sa isang iglap wala nang makapasok. Sa sandaling yon, nagising ang lalaki. Kumikirot ang ulo niya, iniisip kung gaano siya katagal na walan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan sa paligid niya, napagtanto niyang hindi siya makagalaw. Nakakita si Kang Hanul ng isang madilim na anino sa malapit. Pinilit niyang manatiling gising. Sa huli, isang kamay ang dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat, na labis niyang ikinagulo. Samantala, sa taxi, sabi ni Tae-sik, bilisan mo, pre. Pero sabi ng driver, sagad na ang apak ko. Maupo ka. Nagdarasal ang elf na sana okay lang ang bida, tapos nakatanggap siya ng tawag mula kay Kang Yon. Sinagot niya ito, tinatanong kung nahanap na niya ang bida. Lahat ay kinakabahan habang sinasabi ng lalaki ang nangyari sa babae. Nang makita ang mukha ni Liro pagkatapos ng tawag, kinabahan si Tae-sik at tinanong kung ayos lang ba ang bida. Hindi niya ito pinansin at sinabihan ang driver na pumunta sa Hyunsung Hospital. Sabi ng taxi driver, sige po. Kalaunan sa ospital, nagkaharap sina Kang Yul at Liro. Sabi ng bida, pasensya na sa abala. Sabi ng elf, wala yon. May gumulo ba sayo? Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa mga bully, at kung paano siya natigilan, tapos nagising na lang sa isang marahang kamay sa kanyang balikat. Nagulat si Kang Yul na dumating agad ang mga mediko. Di nagtagal, nasa ospital na ang ating bida, hindi pa rin sigurado kung may nagtangka talaga sa kanya. Sabi ni Lee Haru, dapat magpahinga muna siya sa ospital para maging ligtas, at idinagdag na sabi ng doktor, kailangan niya ng oras para makabawi. Tinanong niya nasaan si Tae-sik. Sa hindi malamang dahilan, nang marinig ni Tae-sik na okay na si Hanul, umalis siya at hindi na bumalik. Sinabihan ni Hanul ang elf na pwede na siyang umalis, ayaw niyang makaabala. Pero sabi ni Liru, hindi pwede. Sobra akong nag-aalala sa'yo. At ganoon na nga, lumubog na ang araw. Maya-maya, sa isang delikadong kalye, tuwang-tuwa si Tae-sik nang makitang nabasa ni Seung na ang kanyang mensahe. Ang binata ang nagbigay alam sa babae kung nasaan ang bida at kung anong gulo ang kinasangkutan nito. Kaya nagmadali siyang makipagkita sa kanya, sabik na sabik dahil iniisip na magtatagumpay ang kanyang malaking pag-amin ngayong gabi. Pero may nakita siyang nagpanginig sa kanya sa takot. Hindi makapaniwala si Tae-sik sa kanyang nakita. Mabilis siyang pumasok sa isang maliit na eskinita, nagtatago at humihingal na parang katatapos lang tumakbo ng marathon. Tuluyang nilamon ng takot ang kanyang isipan habang papalapit ang isang nakakatakot na panganib. Kahit na dumaan ang halimaw nang hindi siya napapansin, pinagpapawisan pa rin siya ng malamig at nanginginig sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit nakikita niya ang partikular na taong ito, na walang iba kundi si Kang Dae-chun. Dahil doon, nagsimulang magpanik ang lalaki dahil malinaw na ang babae ang target ng predator. Kaya nagmamadali niyang tinawagan si Seung na para bigyan ng babala. Nagdasal pa siyang sagutin niya ito pero wala siyang swerte. Nang makita ito, nagpasya siyang bigyan na lang ng babala ang bida. Halos magmakaawa si Tae-sik na sagutin nito ang kanyang telepono. Samantala, pabalik sa ospital, habang nag-vibrate ang telepono ng bida, hindi niya ito masagot dahil nasa loob siya ng oxygen capsule. Nang makitang walang gumagana, tumakbo si Tae-sik sa gitna ng gabi. Nagpapanik siya dahil walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Aalis ang mga pulis na tinawagan niya para tingnan ang babae kung walang mukhang mali, kaya kung kasama niya ang predator sa ibang lugar, maaaring maging malala ang sitwasyon. Kaya nagmadali ang lalaki na hanapin ang nasa panganib. Di nagtagal, habang naglalakad si Seung na sa kalye, sa wakas ay natanaw siya ni Tae-sik, pero hindi lang siya ang nakahanap sa babae. Paglitaw ng halimaw, mabilis na nagtago ang lalaki, takot na takot. Halos mapatalon siya sa gulat nang tumunog ang kanyang telepono, kaya nagmamadali niyang isinilensyo ito bago siya mahuli. Sa sandaling iyon, inakala niyang katapusan na niya. Pero pagkatapos ng maikling paghinto, inipon ni Tae-sik ang lahat ng kanyang lakas ng loob para sumilip. Ang sumunod niyang nakita ay ikinagulat niya dahil wala kahit saan sina Seung na at Kang Dae-chun. Saka lang may nagsalitang boses mula sa kanyang telepono. Gustong malaman ni Kang Yul kung totoo ba ang sinabi ni Tae-sik na iniligtas niya si Seung na noon at kung totoong tinutugis siya ngayon ni Kang Dae-chun. Samantala, hindi kalayuan, pauwi na si Seung na. Bigla siyang kinilabutan. Huminto siya sa paglalakad, nakakaramdam ng papalapit na panganib. Lumingon siya at nasindak nang makita si Kang Dae-chun doon mismo. At ganoon na nga, bumasag ang kanyang sigaw sa katahimikan ng gabi. Samantala, sa ospital, isang pasyente ang tumakbo palabas na walang sapin sa paa. Habang tumatakbo siya na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay, nagdarasal ang ating bida na sana umabot siya sa tamang oras, pero sumubsob siya. Sobrang nag-aalala si Kang Newell para sa kanyang kaibigan. Samantala, nakaluhod ang kaibigan. Humingi ng paumanhin si Kang Dae-chun sa hindi pagpapakita agad, sinabing may kailangan siyang asikasuhin. Sinabi niyang pinagsisisihan pa rin niya na pinakawalan siya noon, kaya lumapit ang siga sa babae para tapusin ang kanyang sinimulan. Ngunit nang magsimulang sumigaw si Seung na, may hindi inaasahang nangyari.
May humarang para pigilan si Kang Daichan, at ito ay walang iba kundi si Kang Yian. Kalmadong tinantya ng lalaki ang sitwasyon, at nang makitang nanginginig sa takot ang babae, tinanong niya kung sinaktan ba siya ng bully. Sinubukan ni Kang Yian na pakalmahin si Seung Na, sinabing magiging ligtas siya sa piling niya, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaba. Nagmadali ang mabait na lalaki na harangin ang suntok ng siga. Kahit nakasangga siya, malakas pa rin ang tinama kay Kang Yian. Sinabi ni Kang Daichan na sa hindi malamang dahilan, palaging napapaligiran si Seung Na ng mga tanga, kaya sinabi niya sa kanya na ibibigay niya kay Kang Yian ang kaparehong kapalaran ni Hanyul. Mukhang tulala ang lalaki. Pinagpapawisan ng malamig si Seung Na, at noong akala mo tatama na ang suntok, umiwas si Kang Yian sa tamang oras, ginamit ang momentum para magpakawala ng ganting suntok na tumama sa likod ng kalaban. At ganoon na nga, nagawa niyang tamaan si Kang Daichan. Dasal ng dasal ang binata na sana tumalab ang kanyang atake, dahil nagsisimula ng sumakit ang kanyang tuhod na napinsala sa huling laban. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin, nasalo ni Kang Daichan ang kanyang sarili sa tamang oras. Hinawakan ng bully ang braso ng lalaki. Inihanda niya ang kanyang sarili, handang magpakawala ng suntok na tila imposibleng iwasan. Habang naglalabanan ang dalawang martial arts legend na ito, kung ano-ano na ang sinasabi ni Seung na parang comment section sa YouTube. Sakto namang nasangga ni Kang Yeon ang suntok na parang profesional. Kahit na matatag ang kanyang tagapagtanggol, nanginginig pa rin ang babae na parang dahon sa malakas na hangin. Nang makita ito, alam ng lalaki na kailangan niya munang dalhin ang babae sa ligtas na lugar para makapag-focus sa mahirap na kalaban. Kaya bumaling siya sa mga sipa. Kahit nasangga ito ni Kang Daichan, sobrang lakas ng sipa kaya tumilapon siya sa pader. Mabilis na sinugod ni Kang Yeon para idiin siya, at pagkatapos siyang maipit, sinabihan niya ang babae na tumakbo ng mabilis, pero nakatayo lang ito. Sabi ng lalaki, hindi na niya kayang pigilan ito ng matagal. Sinusubukan ni Seung Na ang kanyang makakaya, pero dahil sa takot, parang nakadikit sa sahig ang kanyang mga binti. Pero, ginagawa pa rin niya ang lahat para makatakbo. Dahan-dahan siyang gumagapang papalapit sa labasan. Malapit nang bumigay ang mga tuhod ni Kang Yeon sa sakit. At habang nilalampasan niya siya at ang kanyang kalaban, nakahina siya ng maluwag dahil ilang hakbang na lang ay ligtas na siya. Pero nang may tumawag sa kanyang pangalan, natigilan na naman si Seung Na. Sinabi ni Kang Daichan sa kanya na hindi siya pwedeng umalis hanggat hindi pa siya tapos sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakawala na siya sa pader. Napansin ng bully na masakit ang mga tuhod ng kanyang kalaban. Sakto namang sinabihan ni Kang Gi-hun si Seung Na na tumakbo ng mabilis. Kasabay nito, naglunsad ng ganting atake ang siga simula sa isang sipa na nagpatumba sa lalaki. Sobrang lakas nito kaya tumama siya sa pader. Sobrang sakit, hindi maigalaw ni Kang Gi-hun ang kanyang mga binti. Hindi pa tapos ang siga. Inipon niya ang kanyang lakas para sa isang malakas na tapak. Napasindak si Kang Yeon habang pinapanood si Daichan na baliin ang kanyang binti, na naging dahilan para sumigaw siya sa sakit. At ganoon na nga, na-dislocate ang tuhod ni Kang Yeon. Ngayong wala na ang pangunahing hadlang, walang pumipigil kay Kang Daichan na sunggaban si Seung Na. Pero noong gagawin na sana niya, may pumigil sa kanya. Lumingon ang bully at nakita ang kanyang kalaban na iisa na lang ang gumaganang binti na nakakapit sa kanyang binti. Na-curious dito si Kang Daichan, at tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Pero sinabi lang niya na sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit hindi siya kinakausap ni Seung Na. Dahil dito, napagtanto ng bully na handang isakripisyo ng lalaki ang kanyang binti para sa babaeng ito. At habang sinasabihan niya itong tumakbo, pumayag si Kang Daichan na ibigay sa kanya ang kabayanihang katapusan na gusto niya. Nagsimula siya sa pagyapak sa ulo nito sa lupa, pero nang makitang may laban pa, nagpasya siyang baliin ang braso nito. Hindi napigilan ni Kang Yian ang kanyang mga sigaw sa sakit. Sinabi ng natutuwang bully na walang saysay ang kanyang mga pagsisikap habang inaangkin niya ang babae bilang kanyang masunuring alipin. Ngunit nang sugodin niya ito at hilinging sumuko, napasigaw siya sa sakit. Kinakagat ni Kang Yeon si Daichan, umaasang makakuha ng oras para makatakas ang babae. Hindi na kinaya ng bully at nakakita ng mga ladrilyo sa malapit, nagpa siyang turuan ng leksyon ang lalaki. Galit si Kang Daichan dahil ginagawa ng kalaban niya ang lahat ng ito para sa isang babaeng hindi man lang makatakbo. Kaya nagpasya siyang basagin ang ulo nito gamit ang ladrilyo. At bigla na lang, kumalat ang dugo sa lahat ng dako. Nagulat si Kang Yian sa kanyang nakita nang biglang sumabat si Chung na sa huling sandali para paluin ang bully sa ulo. Mukhang nagdulot ng malubhang pinsala ang pagkakapalo sa likod ng bungo. Nang makitang sa wakas ay nalampasan na ng babae ang kanyang takot, hindi makapaniwala si Kang Yeon sa kanyang nakikita. At habang pabagsak na ang bully, ipinagdasal niyang mawalan ito ng malay, ngunit nakita niya itong nakabawi sa huling sandali. Ang binata ay naiwang lubos na nasindak. Galit na galit si Kang Daichan. Nang makita ito, sinabi ni Kang Yian, "Takbo, babae. Takbo." Samantala, ang ating bida ay humaharurot sa kalsada, nakayapak, umaasang ligtas ang kanyang mga kasama. Sa pagkakataong ito, desidido siyang gumanti kay Kang Daichan. Pero higit sa lahat, gusto niyang maging ligtas ang kanyang mga kaibigan. At ganoon na nga, humagibis siya sa gabi. Pabalik sa pinangyarihan, naipit ang babae kasama ang bully.
Sinabi niya na siguradong parehong gustong mamatay ni Seung Na at Kang Dae-chun bago sampalin ang babae at patumbahin ito sa lupa. Noon din, dinaganan siya ng bully. Handa na siyang turuan ito ng leksyon sa pagiging matapang. Nagpapanik si Kang Yeon, nagmamakaawang tumigil na siya. Ngunit nang akmang sasaktan na ni Kang Dae-chun si Seung Na, isang biglaang ingay ang nagpatigil sa kanya at nagpaalerto sa kanya. Ang ating bida ay tumatakbo na parang hangin, nagdarasal na sanay ayos lang ang kanyang kaibigan. Atat na siyang mahanap si Kang Dae-chun at panatilihing ligtas si Seung Na. Ganoon na nga, humagibis siya sa gabi. Napatumba na ni Kang Dae-chun ang dalawa niyang kalaban. Sinabi niyang siguro'y gusto nilang sabay na bumagsak bago malakas na sinampal ang babae, dahilan para matumba ito ng patalikod. At ganoon na nga, dinaganan niya ito, at mga sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi. Balik sa ating bida. Habang mabilis siyang umiikot sa lugar, bigla siyang nakarinig ng mahihinang sigaw. Ngunit nang sinubukan niyang sundan ang mga ito, napunta na naman siya sa isang dead end. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isa pang ingay at nagmadaling tingnan ito. Dahil doon, natagpuan ni Kang Newell ang tamang lugar, at ang sumunod niyang nakita ay nakakagulat. Ang taong nasa harap niya ay walang iba kundi si Tae-sik. Sinabi ng lalaki na nilinlang niya ang bully gamit ang isang pito para paalisin ito. Agad nagtanong ang ating bida tungkol sa babae, at sinabi ng kanyang kaibigan na hindi naman ito gaanong napuruhan, at nakatawag na siya ng tulong. Nag-aalab sa galit si Kang Newell at hindi na niya ito mapigilan pa. Hiningi ng ating bida na malaman kung nasaan ang kontrabida bago sumugod sa gabi para hanapin siya. Tapos bigla may tumawag sa kanya. Ang kanyang bugbog saradong sparring body. Nagulat din si Kang Newell na makita siya. Binalaan siya ni Kang Yeon na hindi niya kayang labanan si Kang Dae-chun ng mag-isa, lalo na sa ganitong kalagayan. Pero walang pakialam ang duguan na bida. Ang tanging nasa isip niya ay paghihiganti. At ganoon na nga, sinimulan niyang hanapin ang kalaban na doble ang laki sa kanya. Sinabihan ni Kang Yeon si Tae-sik na pigilan siya, pero sinabi ni Tae-sik na hindi na malilinlang ulit ang bully sa pito. Gayunpaman, walang pakialam ang binata at sinabihan siyang gawin ang lahat para pigilan ang pinakamasama, dahil sa isip niya, hindi ito isang laban na kayang ipanalo ni Kang Dae-chun. Samantala, paikot-ikot pa rin si Kang Newell tapos ay huminto siya. Nasa harap ng isang tunel ang ating bida. Alam niyang ito ang pinakamabilis na daan palabas ng bayan, kaya sumugod siya sa madilim na tunel ng walang pag-aalinlangan. Habang nag-ikot, naisip ni Kang Hanul na ito siguro ang takasan ng bully kung inakala niyang pulis si Tae-sik. Pero nang akalain niyang nakaalis na ang bully, may narinig siyang ingay sa dulo ng tunel. Napagtanto ni Hanul na isang walkie-talkie iyon, kaya nagmadali siyang pumunta doon at nakita lamang ang isang anino sa dulo ng tunel. Sumugod ang binata para sa wakas ay harapin ang kanyang kaaway. Ngunit nang sumugod siya at hinawakan ang balikat ng lalaki, nagulat na naman ang ating bida dahil nagkamali siya ng tao, kaya mabilis siyang humingi ng paumanhin sa pagkakamali. Mabilis na tumakbo palayo ang estranghero. Galit na galit si Newell, iniisip na nakatakas ang kanyang target, tapos ay nakaramdam siya ng kilabot nang biglang nasa likuran na niya ang dati niyang kalaban. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito, kaharap na ng ating bida ang pinakamatinding bully, pero sa hindi malamang dahilan, hindi siya makagalaw. Sinimulan siyang batukan ni Kang Dae-chun sa ulo, tinawag siyang bastos dahil sa hindi pagbati ng maayos. Naalala ng basagulero ang pagkakataong nahimatay ang ating bida matapos makitang napahamak ang kaibigan nito, at habang binubugbog siya ay sinabing si Seung na ngayon ang kanyang tapat na alipin. Biglang nakaramdam ng nag-aalab na galit ang ating bida. Ipinagyabang ni Kang Dae-chun ang pananakit sa babae noong mukha itong walang magawa at nagmamakaawang tumigil siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang bigyan ng halimbawa ang bida. Pero noon din, sa gitna ng sitwasyon, may pumigil sa kanyang kamay. Handa nang lumaban si Kang Newell, sinabing gagawin niya sa siga ang lahat ng ginawa nito sa kanyang kaibigan. Nakakatawa ito para kay Kang Dae-chun, iniisip na hindi siya kayang saktan ng isang payatot na nerd, ngunit nakatanggap siya ng suntok na nakapanganga na sobrang sakit. Habang nasa ere si Kang Dae-chun, mabilis na kumilos ang ating bida at sinugod siya ng una ang ulo. Hinawakan ni Kang Hanul ang kanyang kalaban sa ulo. Inihanda niya ang sarili at ibinuhos ang lahat ng galit, at ganoon na nga, ibinagsak ang bully sa lupa. Sinabi ni Kang Newell na may kasunod pa at sinuntok siyang muli sa mukha. Ngunit habang patuloy niya itong sinusuntok, biglang naubusan ng hininga ang ating bida. Gayunpaman, gusto niyang maghiganti, kaya sumuntok siya ng panghuli, pero napigilan ito, na ikinagulat niya. Inasar siya ni Kang Dae-chun dahil sa kanyang mahinang resistensya. Naghanda siyang gumanti, sinasabing talagang ginulat siya ng binata. At ganoon na nga, sinipa ang ating bida palayo sa kanyang target. Napakalakas ng tama kaya't kumalat ang sakit sa kanyang mga ugat. Hinawakan sa braso ang ating bida at inihagis ng kanyang kalaban. Ganoon na nga, ibinagsak siya sa isang tumpok ng kahoy. Habang nakahandusay at nasasaktan si Kang Newell, sinugod siya ni Kang Dae-chun, na inis sa pagiging mapilit ng lalaki. Pagkatapos ay iniwasan ng ating bida ang suntok sa huling sandali at nagpa siyang gamitin ang kanyang mga paa para sipain sa ulo ang kalaban. Ngunit nang makita ito, may isang umiti ng malaki. Naiwang nasindak si Kang Newell.
Sumugod si Kang Daichon sa ating bida, at inihagis ito palayo. Punong-puno ng lakas ang siga. Ang kahanga-hangang kalagayan ng kanyang kalaban kumpara sa sarili niyang kaawa-awang estado ay nagpagulo sa isip ng binata. Nang makita ito, ipinaliwanag ng bully na ang sakit ay mula sa pagbagsak sa isang tumpok ng pako at kahoy kanina. Nang mapagtantong natuhog siya mula sa likod, tinipon ni Kang Nyul ang kanyang lakas at hinawakan ang piraso ng kahoy. Pagkatapos ng matinding pagsisikap, sa wakas ay nabunot niya ito at inihagis sa lupa. Nahirapan si Kang Nyul na tumayo. Sa sandaling iyon, may masamang naisip si Kang Daichon. Kinuha ang parehong piraso ng kahoy na tumuhog sa ating bida. Sinabi ni Kang Daichon na dapat ay iginalang ng ating bida ang herarkiya at tinanggap ang kanyang lugar sa ilalim niya bago ibigay ang huling suntok. Tapos, bigla na lang may isang tagapagligtas na lumitaw. Hindi inaasahan ni Kang Daichon na biglang susulpot si Taisik at kakagatin ang kanyang tenga. Napasigaw sa sakit ang bully. Hinawakan niya ang talunan sa ulo at ibinagsak sa sahig. Matapos makagat, napuno na si Kang Daichon sa pagrebelde ng talunan. Kaya nagpasya siyang ibigay sa kanilang dalawa ang nararapat sa kanila. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tinawag siyang katawa-tawa ni Taisik. Talagang ikinainis ng bully ang mga salitang iyon. Sinabi ni Taisik na malapit nang harapin ni Daichon ang kanyang katapusan. Sa sandaling iyon, inisip ng bully na tuluyan nang nabaliw ang Alipors matapos maging utusan ng matagal. Pero nang tatapusin na sana ng bully ang talunan, bigla siyang huminto. Ngumisi si Taisik habang maraming miyembro ng gang ang lumitaw sa likuran niya. Nainis ang malaking lalaki na makitang may nanggugulo sa kampiyon ng kanilang paksyon. Dahil doon, nangako si Kang Daichon na maghihiganti balang araw bago tumakas sa gabi. Kinabukasan sa ospital, nakatayo si Taisik sa tabi ni Nyul na nasa kama ng ospital. Tinanong ng lalaki ang kaibigan kung gusto niyang tingnan si Seung na pasyente rin doon. Sabi ni Kang Nyul, hindi. Hindi ko siya kayang makita, lalo na sa lahat ng gulo na pinagdaanan niya dahil sa akin. Nabaon ng lalaki sa pagsisisi, sinisisi ang sarili sa pagkahimatay noong kailangan siya ni Seung na, pakiramdam niya'y wala siyang kwenta. Tapos sabi ni Taisik, natatandaan mo ba noong tinext kita tungkol sa pagligtas sa babae? Nang marinig ito, nagliwanag ang mukha ng ating bida, sabik na malaman ang mga detalye. Naalala ni Taisik ang kanyang malas na mga araw kung kailan pinilit siya ng mga bully na mag-video para sa blackmail. Noong gabing iyon, matapos mag-knockout ang ating bida, patuloy nilang binugbog ang babae. Pero hindi iyon sapat. Pinilit nila siyang i-video ito para sa karagdagang pan-blackmail. Sakto namang dumating ang mga pulis na nagligtas kay Seung na. Inamin ni Taisik, sinabi niyang siya ang tumawag sa mga pulis. Humingi siya ng tawad dahil sa paglilihim nito dahil takot siyang patayin siya ng mga bully. Sa sobrang taranta, umamin siyang tumawag siya sa pulis nang hindi nagpapakilala. Walang pangalan, walang deskripsyon. Nang makitang magwawala na ang ating bida, sabi ni Taisik, kalma lang. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Pero ang ating bida, habang lumuluha, ay nagpasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sobrang nagpapasalamat si Kang Hanul kay Taisik, pero binaliwala ito ni Taisik at sinabing pupuntahan niya si Kang Yon. Ibinalita niya na ang sparring buddy ng ating bida ay binugbog ni Kang Daichon at kailangang umatras sa tournament. Nagreklamo si Taisik na may gusto ang bago niyang karibal kay Seung na, kaya siya bumisita. Nagtaka ang ating bida sa usapang kompetisyon, pero binaliwala ito ni Taisik, sinabing mga katrabaho lang ang bibisita. Kaya nang pumunta siya para tingnan ito, sumama si Kang Newell. Makalipas ang ilang sandali, sa labas ng kwarto niyon, sinabi ng nurse kay Taisik na okay lang sa pasyente ang bisita, pero kailangan ng pangalan at numero. Naunang pumasok ang ating bida, habang nagbiro si Taisik na baka sila ang unang kaibigang bumisita. Itinama siya ng nurse, sinabing may nagbantay buong gabi sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nagulantang si Kang Nyul, nakita niya ang dati niyang kaibigan, nang ayon ay nakatitig sa blangkong mukha ni Seung na. Hindi kinaya ng ating bida ang sitwasyon at kumaripas palabas ng kwarto, isinara ng malakas ang pinto. Tanong ni Taisik, anong nangyari doon? Pero nang makita siyang galit na galit, alam na niya kung sino ang nasa kwarto ni Kang Yon. Ganoon na lang, nagkaroon ng pader sa pagitan ng magkaibigan. Kumukulo ang dugo ni Kang Hanul, iniisip na wala siyang karapatang kausapin o humingi ng tawad sa babae. Pagkatapos may dumating sa kanilang palapag at nakita ang isang lalaking umiiyak sa pasilyo. Naging mausisa ang babae. Nagulat si Liru na makita ang ating bida sa ganoong kalagayan, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Alam ng ating bigong bida na iisa na lang ang natitirang paraan. Nanumpa si Kang Nyul na babalik, isinusumpa sa kanyang kaluluwa na pababagsakin kung sino man ang nanakit kay Seung na sa publiko pero nanatiling tahimik ang babae. Sinabi ni Kang Nyul na saka lamang siya makakabalik at makakahingi ng tawad kay Seung na. Nagmakaawa si Taisik na itigil na niya ang plano ng paghihiganti, tinawag itong pagpapakamatay. Sinabi niya na tiyak na tututol si Seung na dito. Pero sa gulat ng lahat, isang boses mula sa kwarto ang hindi sumang-ayon. Sinabihan ni Seung na si Nyul na maghiganti kay Kang Daichon. Niyugyog ng kanyang mga salita ang mundo ng ating bida nang sabihin niyang doon lang niya siya patatawarin.
Nang marinig ito, natulala si Taisik at ang elf, pero ang ating baliw sa laban ay ngumisi na parang pating, at kumaripas ng takbo sa mga pasilyo ng ospital, nang angakong hindi siya bibigin. Boom! Binalot ng katahimikan ang kwarto na parang ito ang nagmamay-ari. Tulog si Kang iyon, kaya nakahinga ng maluwag ang babae. Naging mausisa si Seong na nang pumasok si Taisik. Gusto niyang malaman kung bakit niya sinabi yon sa bida, pero hindi siya nito pinansin. Tapos may nagsalita mula sa likod, "Hoy, may bisita si Seong na." Sabi ni Liru, "Nabasa ko na ang iniisip mo," pero nanatiling tahimik si Seong na. Naguguluhan si Taisik, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Inamin ng elf na si Kang Nyul ay walang kaibigan at laging minamalas. At nang banggitin niyang wala itong kahit anong messenger app, sabi ni Taisik, "Wow. May punto, dahil si Nyul ay isang lone wolf na halos walang kaibigan." Sigurado si Lee Haru na may dahilan si Seong na sa kanyang mga sinabi. Alam na hindi gagana ang matatamis na salita sa ating bida. Ibinulgar ni Seong na may isang bagay na laging sinasabi si Kang Nyul araw-araw. Tinawag niya ang sarili niyang pumatay sa kanyang ina. Talagang natakot ang lalaki dahil dito. Ipinaliwanag ni Seong na masama ang loob ni Nyul dahil hindi niya nailigtas ang kaisa-isa niyang kaibigan, ang kanyang ina. Nahulaan ni Liru na gustong alisin ng babae ang bigat ng loob ng lalaki sa pamamagitan ng paglayo sa kanya sa mga bully ng Saint League para sa maksimum na kaligtasan. Pagkatapos, naramdaman nilang lahat na para silang mga tanga. Si Kang Yeon, nakagigising lang, ay nagsabing malaki ang kanilang pagkakamali sa pag-iwan sa baliw sa laban na walang nagbabantay. Nagulat si Liru at si Taisik. Ipinaalala ng lalaki na sabi ng doktor kailangan ng bida ng pahinga, habang sabi naman ng babae, kailangan nating ibigay sa kanya ang gamot niya para sa stem cell detox agad-agad. At nag-alala si Taisik na masasaktan siya kapag lumaban. Pero habang tumatakbo ang elf papunta sa kwarto niya, sinabi ni Kang Yi-an na wala doon si Hanul. Malamang ay hinahanap na niya si Kang Daichon. Sabi ni Taisik, imposible niyang mahanap ang kalaban niya. Pero sinabi ng manlalaro sa kama na may isang lugar para makakuha ng impormasyon tungkol kay Daichon, at kailangan nilang pumunta doon agad. Ang lugar na yon, ang Chanyang High School, kung saan tumatambay si Hanul at ang kanyang grupo. Naisip ni Hanul na ang pinakamagandang paraan para mahanap si Kang Daichon ay ang tanungin ang kanyang mga alipors. Sinimulan niya sa bully na bungi. Nagtanong si Hanul sa isang estudyante tungkol sa bully, pero nang pigilan niya ito para sa impormasyon, sumigaw ang bata na layuan siya. Nagulat si Hanul sa reaksyon. Takot ang lahat sa mga bully at ayaw ng gulo. Napagtanto ng ating bida na tinitingnan pa rin siya ng paaralan bilang ang dating talunan, kahit na isa siyang manlalaro sa Saint League, pero wala siyang pakialam. Ang paghahanap kay Kang Daichon ang kanyang pangunahing prioridad. Nang pumasok siya sa silid-aralan, natakot ang mga estudyante, iniisip na magdudulot ng gulo ang mga bully dahil sa kanya. Huminga ng malalim si Hanul at ginulat ang lahat sa pagsigaw na magpakita ang mga bully. Inisip ng lahat na nabaliw na siya. Hindi naghintay ng matagal si Hanul para sa resulta. Sa wakas ay dumating na ang mga bully. Nagpanik ang ilang estudyante nang makitang nakikipag-away ang talunan sa mga sikat. Humingi ng sagot ang leader ng mga bully, iniisip na naayos na ang lahat ng problema. Ngunit nang may nagpakilala sa ating bida bilang si Kang Hanuel, nagulat ang malaking lalaki na makita ang payat na lalaki mula sa mga chismis. Samantala, kalmado lang ang ating bida habang tinitingnan ang eksena. Napansin niya ang mga bagong mukha sa mga bully ng eskwelahan. Agad niyang nalaman na ang lalaki sa harap niya ang bagong hari ng eskwelahan. Tapos, boom, umatake na naman ang sakit sa likod niya. Nalaman ni Hanul na tama ang sinabi ng doktor tungkol sa kondisyon niya, at kailangan niya talagang magpahinga. Napansin ng isa sa mga bully na mukhang nasaktan ang bida natin sa huling laban niya. Nakita niya ito bilang malaking pagkakataon para maging siya ang tatalo sa baliw na lalaking mag-isang tumalo sa buong taguan. Kaya nakiusap siya sa bagong boss, si Masung Chul, na hayaan siyang humarap dito. Harap-harapan sa bida natin, nagyabang ang bully na hindi tulad dati na kagagaling lang sa operasyon, ngayon ay nasa buong lakas na siya. Agad na napagtanto ni Kang Hanul na hindi niya kayang labanan ang lahat ng mga siga na ito ng sabay-sabay. At habang daldal ng kung ano-ano ang lalaki sa harap niya, abala ang bida natin sa pagpaplano ng susunod niyang dalaw. Bigla na lang may sumipa. Gusto ng bully na tapusin ito kagad. Doon nalaman ng bida natin na iisa lang ang paraan para manalo. At boom, tuluyang sumablay ang malakas na atake ng bully. Mabilis siyang nilagpasan ni Nyul, at bago pa man malaman ng lalaki kung ano ang tumama sa kanya, tinanggal ng baliw sa laban ang kanyang salamin at binali ang binti ni Masyung Chul. Habang umuumbol sa sakit ang big boss ng eskwelahan, lahat ng ordinaryong estudyante ay tulalang-tulala. Nang mapatumba niya ang bagong hari ng eskwelahan, nagpakawala ang bida natin ng isang napakalakas na suntok na bumaon sa lupa sa ulo ng lalaki. Matapos masaksihan ang epikong labanan, natakot na ang lahat ng iba pang mga bully. Ganoon na lang, ang big boss ng eskwelahan ay natalo ng isa sa mga tinatawag na talunan. Walang sinuman sa klase ang makapaniwala sa nangyari. Tinitigan ng Maninila ang kanyang susunod na target.
Sobrang natakot ang ibang mga bully, dahan-dahan silang umatras bago tumakbong parang mga duwag na pusa. At dahil doon, isa na lang ang natira. Itinanong ni Kang Nyul kung nasaan si Daichan, pero sinabi ng lalaki na hindi niya matutulungan. Kaya nang sabihin ng bida natin na hindi niya kailangang magsalita agad, napakamot na lang sa ulo ang bully. Sa sandaling iyon, sumugod ang baliw sa laban, sabik na bugbugin ang siga para makuha ang impormasyon. Pero nang magdesisyon ang bully na magsalita, huminto ang bida natin. Inamin ng bully na si Kang Daichan ay kilalang tumatambay sa isang club. At nang tanungin ng bida natin, sinabi ng lalaki na kabaliwan ang pumunta roon dahil mga gangster ang nagpapatakbo nito. Pero walang pakialam si Kang Newell at ipinilit na kunin ang address. Kinagabihan, sa wakas ay narating ng binata ang lugar. Ang pangalan ng club ay E2 Club. Pagdating niya roon, nakita ni Kang Newell ang lugar at naisip na kailangan niyang makapasok agad. Nang makita ang high schooler, nagtaka ang bodyguard. At nang subukan niyang pumasok, agad siyang pinigilan nito. Sinabihan ng lalaki ang binata na hindi siya pwedeng pumasok at bastos siyang pinalayas. Dahil dito, napagtanto ni Kang Nyul na ito ay isang club para sa matatanda lang, na nangangahulugang hindi rin dapat nandoon si Kang Daichan. Pero nang akalain niyang nagkamali siya ng lugar, may narinig siyang nagsabi sa loob na gustong makita ng boss si Daichan. Mabilis na lumingon si Hanul at matapos makita ang kararating lang, alam niyang ito na ang target niya. Kaya sinubukan niyang sumugod ulit papasok. Idiniin siya ng security guard sa pader, sinasabing bawal ang mga menor de edad. Nakita ito, hinigpitan ni Hanul ang braso ng lalaki, at may malademonyong ngiti, sinabihan siyang lumayo. Nagulat at nainis ang gangster sa nakakatakot na itsura nito, kaya nagpasya siyang pagtripan ng bata. Inatake nila ang binata, at bigla na lang, tumama ang parehong suntok. Pero sa gulat ng ating bida, parehong atake ay sinalo ng walang iba kundi ang lasing mismo. Hindi inaasahan ni Hanul na darating ang kanyang guro, at habang dumarating ang backup ng mga siga, sinabi ng master sa kanyang estudyante na oras na para ipakita ang lahat ng natutunan niya. Isang siga ang naglabas ng kutsilyo, handang patunayan sa mga dayo na nasa teritoryo nila sila. Sinabihan ng master ang bata na oras nang ipakita ang kanyang bilis, pero bago pa man siya matapos magsalita, humarurot na ang bata. Tapos boom, tinamaan niya ang isang siga ng isang flying kick sa tiyan. Inisip ng master na ito ang pinakabobong galaw dahil may isa pang siga na yumakap sa bata mula sa likod. Binuhat ng lalaki ang high schooler na parang basahan at saka ibinagsak sa sahig. Sobrang nasasaktan si Hanul, umuubo ng dugo. Nagpasya ang mga siga na turuan ng leksyon ang mailap na binata, pero nang apakan na siya ng isa, may nakita siyang paparating. At boom, nasuntok ang siga ng may pambihirang lakas. Sobrang lakas ng tama, wasak na wasak siya. Tumama ang lalaki sa isang tabla matapos tumalsik ng malayo. Natulala si Hanuel sa lakas ng kanyang guro. Gustong malaman ng master kung bakit sumugod ang bata, at sinabi ng bata na sumusunod lang siya sa utos. Tapos isang siga ang sumigaw ng backup para harapin ang mga pasaway na martial artist. At habang pinapalibutan sila ng mga kalaban, hinawakan ng master ang kanyang estudyante at sinabing hindi bilis sa laban ang tinutukoy niya. Pagkatapos ay tumakbo siya, sinasabi sa bata na ang tinutukoy niya ay bilis sa pagtakbo. Nang maglaon, nang makataka sa panganib ang lasing at ang bata, pinagbawalan ng master ang kanyang estudyante sa club na yon, sinasabing mas matitindi ang mga siga doon kaysa sa mga bully sa eskwelahan. Nang banggitin ng bata na may hinahanap siya, alam ng master na si Kang Daichan ang tinutukoy niya. Tinanong niya si Nyul kung ano ang gagawin niya kapag nahanap na siya dahil ang pagpatay kay Daichan ang tanging pagpipilian. Sinabi ng master na hindi ito kaya ng bata dahil si Daichan ay isang level 3 champ na malayo sa kanyang kakayahan. Pero iginiit ni Newell na hindi maaaring palampasin ang mga krimen ni Kang Daichan, kaya pinaalalahanan siya ng master na sinanay niya siya para dito at may usapan silang aalamin niya. Pero bigla na lang bumagsak ang bata doon mismo. Sinabi ng master na kailangan niyang mabuhay para marinig ito. Maya-maya sa Hyunsung Hospital, kung saan madalas tumambay ang ating mga bida, 3 tao ang nakatayo sa harap ng oxygen capsule kung saan nagpapahinga si Kang Nyul. Nag-aalala ang kanyang master at mga kaibigan dahil isang linggo siyang mawawala at bukas na ang laban niya. Sa madaling salita, ang mga siga na ginawa siyang kampiyon nila ay gagawa ng malaking gulo.